Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At Ito ang aming kwento. Hindi na. Ikaw na kumain yan. Nagsasawa na ako sa ulam na yan eh. Lagi na lang kasing ganyan. Parang ano naman to si Bornok. Alam mo namang nagtitipid lang tayo eh. Ngayon ka lang ba kakain? Bukas ba hindi na? Ang OA mo naman. Mas malaki naman ang kinita natin ngayon eh. Ngayong gabi lang naman tayo mag-iihaw. Pero pinagpipilitan mo talaga yung miswa at saka sardinas na yan. Lagi-lagi na lang ganyan eh. Kung hindi yan, tuyo naman. Ikaw na lang kumain yan. Ay nako, bahala ka na nga dyan. Kung ayaw mong kumain eh, diwag mo. Ako ba magugutom? Uy, saan ka pupunta? Doon ako matutulog sa labas. Naiinis ako sa iyo eh. Bangungutin ka sana, dyan sa miswa mo. Mukha ka ng miswa. Napahugot ng malalim ng hininga si Renato nang lumabas ng bahay ang kanyang unanong kaibigan na si Bornok. Dala-dala nito ang ginagamit na kumot at unan sa tuwing matutulog. Bahala ka dyan! Isasara ko tong pinto! Kapag ikaw inaswang dyan, hindi kita pagbubuksan, bahala ka! Eh di wag mo babuksan! Sinong tinatakot mo? Utusan ko ba yung mga aswang na yan ikaw na lang ang aswangin eh! Hoy Bornok! Baka inaasahan mong susuyuhin kita ha? Hoy, hindi ha? Dapat nga magpasalamat ka ba kasi sa dinami-rami ng taong nagugutom sa mundo. May miso at sardinas ka pang makakain dito. Napaka-arte mo lang. Ang sabihin mo, madamot ka lang. Pagdating sa ulam, ikaw lagi na susunod. Ano yun? Ikaw lang nagtatrabaho? Ha? Ay, Inato, pagod din ako no? Wala ba akong karapatan na matakam? Ang sama-sama talaga ng ugali mo. Hindi porket mas matangkad ka, aastakan lang parang kuya ko. Hoy, Renato, binti ko lang ang maigsi at hindi ang edad ko. Mas matanda pa nga ako sa iyo ng 1 taon eh. At anong kinalaman ng edad sa ulam ha? Ang ibig kong sabihin, Renato, kung sino man sa atin ang may karapatang magdesisyon lalo na sa ulam, ako dapat yon. Kasi ako ang mas matanda sa iyo. O talaga? Kahit ang ulam na gusto mo eh, mahal ang presyo. Kung ikaw lagi ang masusunod, maghihirap tayo. Hindi ko naman sinabing palagi. Ang sabi ko, paminsan-minsan. Hindi mo lang alam kung gaano ako natakam sa laman ng iniho na baboy eh. Tapos, kahit isa, hindi ka talaga bumili. Hindi mo ako pinagbigyan. Makasarili kang kaibigan. O sige na. Bukas bibili na tayo ng ihaw-ihaw, pangako yan. Wag na, nagtampo na ako. Tsaka, bukas, limot mo na yan. Ikaw pa ba? Napakamot na lamang sa ulo si Renato at napailing. Hindi na rin niya sinuyo pa ang kaibigan at sinara na rin ang pintuan. Mahirap lang ang buhay nila Renato. Palaging kakarampot na salapi lang ang kinikita nila mula sa pagbobote bakal. Sa loob ng 1 araw, hindi naman niya intensyon ang magdamot sa kaibigan. Ang gusto niya lang namang gawin ay mag-ipon para may magamit sila sa oras ng kagipitan. Pagpatak naman ng 1:00 na madaling araw, nagising siya sa hiyaw ng kaibigan na natutulog sa labas ng bahay. Tulong, Dinato! Buksan mo ang pinto! May aswang! Uy, ano raw? Aswang? Renato, bilisan mo, oy! May aswang dito sa labas! Renato! Aray! Renato, oy! Tumising ka dyan! Anak ng aswang daw? Oo, nandyan na! Bilisan mo! Makakain na ako dito! Buksan mo ang pinto! Oo, nandyan na nga! Huwag mong kalampagin ang gusto ang pinto at baka masira. Wala pa tayong pambili ng pamalit. Bilisan mo na kasi! Hinihilan na ako ng aswang, oh! Ano bang nilalang yan? Tao naman yan ah. Mapula lang ang mga mata. Adik ba yan? Kaso, kakaiba ang ungol niya, parang asong umaangkil. Asan nga ba yung walls tingting natin? Eto pala sa tabi ng pinto. Hoy! Bitiwan mo kaibigan ko! Hindi mo bibitiwan? Eto ang harapin mong hambalos ko ng walis sa'yo! Bunok! Mao ka kagad sa kamay ko, bilis!
Kumapit ka ng maigi sa akin para hindi ka matangay ng hayop na yan. Aray ko, ang lakas niya. Yung kuko niya bumabaw na sa balat ko. Aray, huwag mo akong bitiwan, Renato. Oo nga, basta humawa ka ng maigi. Hoy, bitiwan mo si Aswang. Etong sayo. Bitiwan mo siya. Eto ba, isa ba? Etong pangalawa. Aray, ang kuko niya, ang sakit. Abay, pumalag ka rin kasi. Tadyakan mo siya. Ito na nga. Bitiwan mo ako, Aswang. Umalis ka dito, alis. Ayan, nabitiwan niya ako, Renato. Hilahin mo na ako. Sige, pasok agad, bilis. Oo, ito na. Isara mo na kagad ang pinto. Kunin mo ang itang ko doon. Bilisan mo. Isasaro ko dito. Nasaan pala yun? Tingnan mo sa kusina. Bilisan mo. Masisira na niya yung pintuan dito. Oo na. Ang dilim kasi. Saan na ba yung daan? Diyos ko, ang bagal mo, Bornok. Sandali nga, madilim nga kasi. Mabubuksan din pinto dito. Pinilit naman ni Bornok na makuhang itak sa kusina. Agad namang inilagay ni Renato ng patiwarikang walis sa gilid ng pintuan. Maya-maya ay bumalik na si Bornok at binigay sa kanya ang itak. Eto, dala ko ng itak. Nasaan ang Aswang? Wala na. Umalis na. Grabe yun ha. Sino bang aswang yun ha? Kilala mo yun, Bornok? Hindi Bigla niyang hinawakan yung pako eh. Kanina pa ako sigaw ng sigaw sa'yo. Hindi ka nagigising eh. O ngayon, kasalanan ko pa. Sino bang nagdesisyon na matulog dyan sa labas ha? Alam mo namang tulog mantika ako eh. Mahirap talaga ako gisingin no. May palabas-labas ka pang nalalaman kasi. Buti nga narinig kita kaya nagising ako eh. Tingin nga, patingin ang sugat mo. Nasa na ba yung lighter? Masyadong madilim dito sa loob ng bahay. Pambira naman, Renato. Hindi mo talaga naintindihan yung nagtatampo ko sa'yo eh, no? Hindi ko alam kung nasaan yung lighter. Bahala ka nga dyan. O sige na, ako na maghanap. Sige, magtampo ka lang dyan. Tampo-tampo pa tong pandak na to. Ngayon may napalaba yung tampo mo. Dahil pa nga dyan munti ka nang maging kwento. Parang inihaw lang magtatampo ka talaga. Akala ko ba mas matanda siya sa akin? Bakit parang mas bata pa siya mag-isip? Nasaan na ba yung ilaw? Ay, ayun. Nakapako na yung lighter. Ewan ko, bahala ka maganap dyan. Wala akong may tutulong sa iyo, Renato. Masakit na mga sugat ko at kanina pa ako nagtatampo sa iyo eh. Grabe ka na magsalita sa akin eh. Sumasama na yung ugali mo eh. Malamang, Bornok, nagagalit ako. Kailangan talaga doon ka sa labas matulog. Sipin mo nga, kung namatay ka sa kahit anong dahilan payag ka na mamatay ng dahilan sa ihaw-ihaw. Oh, ito. Ayan, maliwanag na. Nakasindihan ko na yung gasera. Tingin nga, asan na yung sugat mo? Masyado ka kasing kuripot eh. Wag na, ako niya gagamot sa sarili ko. Nakakasama ka ng loob. Parang ihaw-ihaw lang nagdadamot ka pa. Aray ko, huwag mong hawakan, Mapdi. Oh, kaya nga dahil sa ihaw-ihaw inaswang ka. At huwag ka maarte Halika dito. Dito ka patingin ako dyan. Aray, ano ba? Baka bit-bit ka naman sa akin Wagas. Anong akala mo sa akin Bag? Bitiwan mo nga ako. Kaya kong umakyat dyan sa ibabaw ng lamesa. Aray ko naman. Huwag ka kasing malikot para makita ko yung sugat mo at malagyan ko ng gamot. Hala, ang dami mo palang sugat. Puro kalmot ang likod mo Meron din sa binti. Saka dito sa braso. Ari. Daan-daan naman sa paglalagay ng gamot. Ano ka ba? Parang hindi ka lalaki Oh, ayan, tapos na. Magkanya-kanya na tayo bukas Masyado nang masama ang ugali mo. Pagkatapos kitang gamutin, ganyan ang sasabihin mo. Tapos, ako pa talagang tinakot mo. O di sige, magkanya-kanya tayo bukas. Sa akin ang kariton Anong sayo? Sa akin yung kariton. Sa'yo ang kariton? Paano mo patatakbuhin yun? Hindi nga abot yung binti mo sa pagpadyak Hindi mo mapapatakbo yun. Di tutulak ko. Kita mo? Tutulak mo pa. Huwag ka na magkariton. Sa akin na yun. Kasi kaya kong patakbuhin yun. O ano, kita mo? Napapaisip ka rin Ano? Magkakanya-kanya pa rin ba tayo? Ay nako, mabuti pa tulog mo na lang yan. Tampo-tampo ka pa dyan. Buti nga, niligtas pa kita sa aswang
Paano ko matutulog wala dito yung unan at kumot ko? Wala ka talagang common sense, no? Ay, oo nga pala. Nasa labas nga pala yung kumot at unan mo. O sige, kunin mo. Alam nga namang ako pa kumuha nun, di ba? Alam mo namang may aswang dun Nag-iisip ka ba, ha? Nung kaninang tatampot-tampo ka, nag-iisip ka rin ba, ha? Kahit nga simpleng lamok ang kakagat sa'yo hindi mo naisip yun Ay nako, dami mong sinasabi. Samahan mo na lang kaya ako. Yoko nga. Ang sabi mo masama ugali ko, di ba? O ngayon, kunin mo mag-isa yung kumot at unan mo dun. Hindi mo na masama ugali mo ngayon. Bukas na lang. Sige na, samahan mo na lang kasi ako. Nakunin yung kumot at unan ko dun. Sus, bahala ka sa buhay mo. Kung masama ugali ko, kahit bukas pa yon, sisimulan ko na yun ngayon. Diyan ka na nga. Uy, Rinaldo! Samahan mo na ako kunin yung kumot at unan ko. Sige na Sige na, batiin na tayo. Samahan mo na lang ako. Uy! Hindi na sumagot si Renato at diretso siyang pumasok sa loob ng kwarto. Hinayaan niya ang kaibigan na mamroblema kung paano nito kukunin ang naiwang gamit sa labas. Hanggang sa narinig niya ang pagbukas ng pinto at pagkaripas ng takbo ni Bornok palabas at pabalik sa loob ng bahay. Lihim na lamang siyang natatawa pero nakiramdam pa rin sa kaligtasan ng kaibigan. Kinabukasan, nauna nang nagising sa kanya si Bornok. Ay grabe, mukhang umulan kanina ng madaling araw Medyo malamig ang panahon ngayon. Hoy, Bornok, nagpakulo ka naman ng tubig? Ha? Bakit? Sino ka ba? Ilalaba kita? Anak ng kumag to. Kagigising ko lang, umandar ka na naman. Nagpakulo lang ako ng tubig para sa sarili ko. Magpaulo ko ng sayo, no? Ganon. Nambubisit ka talagang aga-aga. O di sige, huwag kang sumabay sa karitong ko Mangalakal ka ng sarili mo. May mainit pa naman tubig dyan. Sige na, magkape ka na. Oh, biglang nagbago ihip ng hangin Naalala ko kasi, ang hirap magbuhat ng maraming bote kapag nasa sako na. Kailangan ko pa rin pala ng kariton. O tapos gaganyanin mo ako. Di sorry na. Huwag na tayong magkanya-kanya. Lugi ako wala akong kariton O kita mo, takot ka rin mag-isa. May patampo-tampo ka bang nalalaman? Di mo naman pala kaya. Ay naku, dami mong dada. Magkape ka na dyan. Maga pa silang umalis noon para mga lakal ng bote sa kanilang barangay. Yung tirahan kasi nila, malapit sa tulay, kung saan madalas tambak rin ng basura at sa likod naman ng bahay nila ay kakahuyan. Bali, sa lugar na yon, bahay lang nila ang naroon at may distansya ito mula sa ibang mga bahay. Grabe naman tong kuko ng aswang Maapde yung nagawa niyang sugat. Tapos may sira na sa pintuan natin. Kaya nga tampo-tampo ka pa kasi. Ipapaalala na naman. Nakakalimutan ko na nga Mas na nga tayo. Mamaya maunahan na naman tayo nila Garok. Ayos na ba lahat dun sa kariton? Ay, ito pala yung baon natin para hindi na tayo umuwi mamaya. At tuyo ang ulam natin tsaka miswa. Kasi may natira pa kagabi. Oo na, halika na nga. Anyenyerbon ka pa. Gamit ang kariton, agad na umalis ang magkaibigan para mag-ikot-ikot, para maghanap ng mga kalakal. Dumaan muna sila sa suking junk shop para kumuha ng budget. Nang makakuha na sila, agad silang umalis para mag-ikot-ikot para makahanap ng mabibilhan ng mga kalakal. Bakal! Bote! Bumibili kami ng bakal, bote! Sirang electric fan! Sirang TV! Kahit nagana! Sige lang mga kuya, ate! Bakal, bote! Uy, lakasan mo pa, Bor! Bakal, bote! Bibili po kami! Sirang electric fan, sirang TV! Panghampas sa ulo ni Renato, pwede! Uy, anong panghampas sa ulo? Ulo mo mamaya hampasin ko Bakal, bote! Kahit boteng may lamang alak, pwede! Bumibili kami! Bakal, bote! Hoy! Rota namin to Huwag kayo dito! Doon kayo sa iba! Anong sa inyo? Nauna nga kami dito Tapos sasabihin nyo inyo? Maloko kang unano ka! Malis kayo rito! Kami lang may karapatan sa lugar na ito! Alis!
Kami nga nauna dito. Umpisa ka na naman magsiga-siga dyang gurang ka. Kayo umalis at hindi kami. Ba't talagang? Mga kasama, halika kayo. Mabanatan natin ang dalawang to. Ano Renato, lalaban ka? Kapag manalo kayo, di sige. Dito kayo. Pero kapag kayo natalo, kailangan nyo umalis. Renato, umalis na lang tayo. Saan na tayo pumatol? Pag wala na akong sugat O sige, sa susunod, banatan na natin tong mga to ha. Hoy tanda! Huwag ka na maghanap ng kakampi ha. Aalis na lang kami. Pero sa oras na makita namin kayo sa lugar na kung saan kami nag-iikot, papatulan na kita. Tara na, Burnok. Bago umalis ang dalawa, nakita pa ni Renato na tumaas ang dulo ng labi ng gurang niyang kaaway. Si Garo kasi ang leader ng mga siga sa lugar nila at magbubuti rin kagaya nila. Lumipat na lang sila sa ibang lugar hanggang sa makarating sila sa may mga nakakalat na bote pero malapit sa kakahuyan. Uy, ang daming bote Grabe, tsamba to. Oo nga. Tara, Bor, kunin natin. Naku, buti na lang pinalayas tayo dun sa kabila. Napunta natin dito yung may mga nakakalat. Ay, grabe. Makakapera tayo ng walang puhunan. Ayos. Oo, ang dami nga Hindi na natin talaga bibilin. Grabe to, pera na talaga to, Renato. Kaya nga, ayun pa sa dulo. May bakal pa. Grabe to. O Burnok, tiba-tiba tayo nito. Tsaka may bote pa ng alak Grabe, 5 bote pa. Tsaka ano itong nasa loob ng isa? Sulat ba to? Teka, masilip nga Burnok. Uy, Burnok! Tingnan mo, may pera Ha? May pera? Ay, o nga no. Wala, saan galing yan? Dito sa loob ng isang bote. Uy, 1,000. Ang laki ng pera natin, Burnok. Makakabili na tayo ng iniyaw. Talaga, Renato. Bibili tayo mamaya ng iniyaw. Ay, o nga pala. Tago mo na yan kasi baka makita yun mamaya ng mga siga. Baka kunin pa sa atin yan. O nga no. O sige, tapos bilisan nating ipunin yung mga yan. Unahin natin yung mga bakal kasi ang mahal niyan. Sino kaya nagtapo ng mga ganyan dito, no? Ayos sana kung hindi nakakalat pero hanggang doon kasi sa dulo kunin na natin lahat, bilis. Baka mamaya may dumating pa. Tapos dali na kagad natin sa junk shop. Oo, eto na. Nagmamadali na nga ako Malapit na ako matapos, ikaw? Ito, malapit na rin. Oh, tayo na, Bor. Oo, tara na. Tapos na rin ako. Ayos talaga. Uy, teka sandali. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Aba, himala. Nakakakita ka na. Sira. Ayun si Garok. Lakas talaga ng pang-amoy ng isang yun. Aba, nakarami kayo Ibigay niyo ang mga yan sa akin. Anong ibigay? Pinaghirapan namin to tapos ibibigay lang sa'yo. O bakit? May magagawa ba kayo kapag pinilit kong kunin yan, ha? Mga kasama, tara! Kunin natin itong mga kuha nila. Ang dami Tara! Hoy, huwag kang mandaya, Garok. Maghanap kayo ng sa inyo, ha? Naku, hindi na madadala mga yan sa pakiusap, Renato. Umalis na lang tayo. O sige, papadyak ko na lang to. Bilisan mo! Sa tingin nyo makakatakas kayo, ha? Sige, abulin sila. Huwag niyong patakasin hanggat hindi nyo nakukuha yung mga nakolekta nila. Matapang ka lang, Garo, kasi may mga kasama ka. Bakit hindi mo na lang ako harapin mag-isa? Bilisan mo pa, Renato. Malapit na talaga sila. Ginawa naman ng magkaibigan ng lahat para makalayo sa mga ito. Pero sadyang kulang pa rin ang bilis nila sa pagpapatakbo. At sa kasamaang palad ay nahuli sila. Dahil ayaw nilang ibigay ang hinihingi, ay binugbog sila at nakuha pa ang naipon nilang kalakal. Mga hayop kayo! Ibalik niyo yan! Sa amin yan! Ibalik niyo yan! Sa amin na to, Burnok! Wala na kayong magagawa. Grabe ang dami nito Tapos, ang budget, hindi pa nagamit. Kakarmahin rin kayo sa mga ginagawa nyo. Ang dami nyong dada. Ang mabuti ba, magganap na lang kayo ulit ng mga kalakal at sikapin yung hindi namin kayo makita. Baka kasi kapag nakita na naman namin kayo mawawalan ulit kayo ng kalakal. Ay, pero, oo nga pala,
wala na pala kayong perang magagamit pambili. Nako, mga kawawa naman kayo. At tara na mga kasama, balik na tayo sa junk shop. Ayop na mga yun. Aray ko, sakit ng katawan ko. Nakakainis. Wala man lang tayong nagawa. Atin na yun eh. Kaya mo na, ang importante hindi nila nahalatang may pera pa tayo. Yun nga lang, pareho tayong baldado ngayon. Ikaw dyan, ayos ka lang ba? Siyempre, masakit ang katawan ko. Dumugo ulit yung mga sugat ko kagabi. Nakakainis na nga eh. Gamutin na lang natin yan mamaya. Halika na, magpatuloy na lang tayo. Sige. Aray. Ang sakit ng sikmura ko. Nakailang sipa rin ako natanggap sa kanila. Ang sasaba ng mga ugali nila. Kaya nga eh. Halika na. Habang iniinda nila ang natamong sakit ng katawan, napadaan naman sila sa madamong bahagi. Masyadong masukal ang lugar na yon at matataas pa ang damo. Pero napahinto sa pagpadyak ng kariton si Renato nang makakita siya ng paa ng isang babae. Napansin pa niyang maputi ang binti nito. Oh, bakit napahinto ka? Anong sinisilip mo dyan sa damuhan? Teka, paa ba yung nakikita ko? Ha? Paa? Saan? Ayun oh, paa. Tingnan mo kasi maigi. At mukhang babae pa oh. Nakikita mo ba? Saan nga? Masakit ang katawan ko, dumungaw ng sobra pero hindi ko kasi makita eh. Teka, bababa nga ako. Oh, aray, sakit talaga ng mga sugat ko. O sige, tingnan mo kung totoong tao nga. Baka mamaya manika lang pala yan eh. Tapos kunin na lang natin. Saan ba? Ay, ito pala. Nako, Renato, totoong tao to ah. Totoong babae. Ang kinis pa ng binti oh. Langya. Hawakan mo nga kung buhay pa. Teka. Oo, mainit pa. Buhay pa to, tol. Miss. Gising, miss. Ay, nako. May dugo, tol. Tapos walang damit, oh. Wala, nung ginawa sa kanya. Ano to, ginasa? Wala siyang damit? Teka nga, aray ko. Sakit ng katawan ko talaga. Hanip naman, oh. Patingin nga. Nilapitan ni Renato ang kinaroroonan ni Bornok para tingnan ng babae. Nakataob ito sa tagong damuhan at walang saplot. Nakita pa nila ang natuyong dugo sa damuhan. Magandang babaeng nakita nila. May sugat ito sa tiyan. 4 na hiwa na magkakatabi na tila galing sa matutulis na kuko. Imbis na magpatuloy sa kanilang trabaho, mas pinili na lang nilang magkaibigan na dalhin ng babae sa kanilang bahay. Grabing gamutan to. Pagkatapos niya, sarili naman natin ang gagamutin natin. Ay, nako. Nakasagupa tayo ng mga tarantado eh. Wala tayong magagawa. Mabuti nga may gamot tayo dito sa bahay. Ay, nako. Sa tingin mo, ano ba nangyari sa babaeng yan? Alam mo ba tol sa itsura niya? Palagay ko talaga, hindi normal ang may gawa niya sa kanya eh. Tingnan mo yung sugat niya oh. Parang biktima ito ng hindi tao eh. At parang nakatakas lang siya. Bale, nawalan lang siya ng malay doon sa damuhan. Mukha nga no? Kawawa naman siya. Maganda pa naman sana. Ano, dalhin ba natin siya sa ospital? Baliw, ano ibabayad natin? Di problema na niya yun. Kapag nagkamalay siya, mukha naman siyang mayamang babae sa kutis niya paano kung magising siyang walang naalala pala? Tol, nasa tiyan ang sugat niya, wala sa ulo. Malay mo, may utak siya sa tiyan. Baliw. Ikaw yata may utak sa tiyan eh. Oh, tingnan mo. Parang gising na. Miss? Huwag kang mabibigla ah. Nasa bahay ka namin. Miss, wala kaming ginawa sa iyo ah. Hindi na namin kasalanan kung wala kang damit. Rico, Renato naman ang babatok eh. Sabi ko hindi siya pwedeng mabigla eh. Tapos sinabihan mo na ganyan. Naku talaga oh. Mas nga dyan. Magluto ka na lang doon ng tanghalian natin. Sige na nga. Miss, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ay, oo nga pala. Tulad ng sinabi namin kanina,
nasa bahay ka namin ha. Ginamot namin yung sugat mo. Pero ang lalim kasi niyan eh. Baka kailangan mo talaga ng doktor. Kaso, ang problema, wala kaming pera, miss. Ikaw ba? Baka may pera ka. Dadalhin ka namin sa ospital. Huwag kang mag-alala sa sugat ko. Mabilis lang ito gumaling. Ha? Paano mabilis gumaling ang lalalim na mga yan? 4 kaya yan? Miss, sigurado ako maraming dugo rin ang nawala sa'yo. Pero, o nga no? Kung maraming dugo nawala sa'yo, hindi ko pala magiging ganyan kasigla. Ang ibig kong sabihin, alam kong mahina ka pa rin pero masigla ka na sa isiping maraming dugo nawala sa'yo. Mukha kang hindi nawalan ng dugo eh. Malayo naman talaga ako sa kalagayan na inaakala mo sa akin. Ha? Anong malayo? Anong ibig mong sabihin? Ayos lang talaga ako. Kaya ko ang sarili ko. At saka, kaninong damit to? Pasensya ka na ha. Wala kasing damit nung makita ka namin kaya sinutang kita ng damit ko. Pero bakit nga ba nasa ganun kang sitwasyon? May nanamantala ba sa'yo? Kilala mo ba yung mga taong yun? Hindi. Pero hayaan mo na mga yon. Hayaan? Hindi ba dapat mag-report ka sa mga pulis? Kasi pinagsamantalahan ka eh. Ang problema ko lang talaga ngayon ay tirahan. Wala na akong pakialam sa mga taong gumawa sa akin ng ganito. Ibig mo sabihin, ayos lang sa'yo yung ginanyang ka? Hindi ka magre-reklamo talaga? Hindi na kailangan. Anong hindi na kailangan? Hindi ko kasi maintindihan eh. Kasi buhay naman ako, nakaligtas ako. Ang kailangan ko lang talaga ay tirahan. Paano kung hanapin ka ng mga taong yun? Kasi hindi mo pinakulong. Dapat i-report mo yung mga yun eh, para siguradong ligtas ka. Kung babalik sila, may laban na ako. May labang ka na? Oo. Napakamot na lang sa ulo si Renato dahil sa mga sagot ng babae na hirap siyang maunawaan. Hinayaan niya ang babaeng yun na manatili sa kanila. Sa una, naging tutol si Bornok. Pero sa huli, napag-usapan nilang isama sa pangangalakal ang babae kapag magaling na ito. Ang pinagtataka lang nila noon, dahil ilang oras pa lang ang nakakalipas, nakakatayo na ang babae at maayos na rin siyang kumilos. Teka miss, bakit ka na bumangon? Malalim ang mga sugat mo ah. Nagpapahinga ka na dapat muna. Ayos na ako. Huwag ka na mag-alala sa akin. Ha? Oo nga pala. Ano nga pangalan mo? Ako nga pala si Bornok. Tapos, siya naman si Renato. Raya naman ang pangalan ko. Raya, dapat nagpapahinga ka muna eh. Oo nga pala. May gusto ka bang kainin? Bibili ako pero huwag yung masyadong mahal ah. Huwag kayo mag-alala sa akin. Busog naman ako eh. Kung sa bagay, nakakain pala siya kanina ng tanghalian. Pero oo nga pala tol, paano na yung budget natin sa kalakal? Makakaabot pa ba tayo? Yun na nga eh. Hindi ko alam kung paano tayo makakaipon ng mga kalakal nito. Pero Miss Raya no? Ano kasi, ayos lang ba sa'yo na iwan ka muna namin dito? Kasi magtatrabaho muna kami. Magagalit yung amo namin kapag wala kaming makakalakal ngayong araw eh. Puntahan niyo ulit yung pinuntahan niyo kanina. Kunin niyo yung mga nakakalat na mga bote ron. Ha? Paano mo nalaman yun? Narinig ko yung usapan yung dalawa. Maniwala kayo sa akin. Kung pinasok niyo pa hanggang kakahuyan, marami pang kalakal doon. Totoo ba yan? Oo, nagsasabi ako ng totoo. May kalakal pa ron. Huwag na kayo mag-ikot. Doon na lang kayo pumunta. Sige nga. Tol, yun muna unahin natin puntahan. Sige. Baka nga totoo yun eh. Pero kung totoo, bakit mo alam yun, Raya? Alam ko lang. Basta sundin niyo yung sinasabi ko. Puntahan niyo yun at hindi kayo magsisisi. Kahit na para sa kanila hindi ka panipaniwala ang sinabi ng babae, sinunod pa rin nila ito. Pagdating nila sa lugar, nagulat sila nang makitang napakaraming kalakal doon. Tuwang-tuwa ang magkaibigan sa nakita at patalon-talon na pinagpupulot ang mga boteng nakakalat kung saan-saan.
hanggang sa naipon nila ito at kitang-kita kung gaano ito karami. Grabe tol, bawing-bawi tayo dito. Oo nga, totoo pala talaga sinabi ni Raya. Siguro, nakita na niya yung mga ito. Kaya sinabi niya sa atin, swerte pala natin sa kanya, no? Parang kang may kakaiba sa babaeng yun eh. Parang may pagka-misteryosa. Akalain mo yung nangyari sa kanya, ayaw niyang i-report. Sapat na raw yung meron siyang matitirhan. Kung manghuhula siya, di masasabi niya sa atin kung saan may maraming kalakal at pupuntaan natin. Tapos, iiwasan natin yung mga tarantadong grupo ni Garok. Loko mga yun eh. Nangunguha ng kalakal nang di nila pinaghihirapan. Yun na nga, mag-ingat na lang tayo na hindi nila makita. Oh, tara na. Balik na tayo. Doon tayo sa junk shop nang makauwi na tayo ng maaga. Mag-iiyaw-iyaw na tayo rin nato ha. Oo na, pagbibigyan na kita. Total, tiba-tiba naman tayo ngayong araw eh. At para hindi ko na rin maramdaman na masakit ang katawan ko. Palagay ko kasi, gamot sa akin yung ihaw-ihaw eh. Oo na nga. Sige na, mag-iiyaw na tayo ngayon. Ang dami mo pang sinasabi eh. Di, seryoso nga ako, Renato. Hindi mo lang talaga ako maintindihan kung bakit eh, na gustong-gusto ko yung ihaw-ihaw. Mahirap din kasi ipaliwanag eh. Basta, yun ang nararamdaman ko. Ang hirap tisin na gustong-gusto ko kumain pero di kumakain. Pambihira naman. Ano ka, naglilihi? Pagkarating nila sa junk shop, naabutan nila si Garok at laking gulat ng mga ito nang makita silang punong-puno ng kalakal ng kariton. Halos napatayo pa ang ibang mga kasama nito dahil sa pagkagulat. Aba, talaga naman. Saan ba kayo kumukuha ng swerte ngayong araw ha? Masyado kasi kayong nagmamadali kanina eh. Kinuha nyo agad yung mga naipon namin. Hindi nyo alam na may mas marami pa pala, no? Oh, wag nyo sabihin na dito mismo aagawin nyo pa rin to. Boss oh, sila Garok oh, mga agaw ng kalakal. Aba't siraulo ka? Bintangero ka? Totoo naman eh. Ganun naman ang gawain nyo, di ba? Mga kulang kayo sa diskarte pero ang hilig nyong mamwersa. Hoy, Bornok! Wala kami kinukuha sa inyo ha. Magtigil kayo dyan ha. Huwag ka raw maingay, Bornok. Baka mabuking sila ni boss eh. Anong mabuking? Gawa-gawa kayo ng kwento. Hindi naman totoo. Hindi totoo. Mukha mo. Napakasinungaling mo. Yaman na yan, Bornok. Tara na, makauwi na tayo ulit. Oo, tara na. Kasi masama itsura ng mukha ni Garok eh. Hindi maipinta. Palagay ko, pag-iinitan tayo niyan. Tara, bilis! Tumakbo na tayo, baka humabol pa. Uy! Kay mo ko! Ay, o nga pala, kahit anong bilis mo sa pagtakbo, maiksi lang akbang mo. Kasi maiksi ang bias mo eh. Maabutan din kita, oy, Bor! Ano? Ayun yung iyo-iyo oh. Tara, bumili na tayo. Yun! Iyaw-iyaw! Ako na mamimili ha! Sige na. Ayan, antayin na lang natin mainit uli. Luto na naman daw eh. Iinitin na lang. Uy, pre, sinusundan tayo nila Garok oh. Paano yan? Mukhang yari tayo mamaya. Lituin na lang natin. Masyado silang marami. Dalawa lang tayo. Ay nako, nakakainis talaga. Kailan ba tayo tatantanan ng mga yan? Oh, tara na. Bayad na iniyaw natin. Kunin mo na doon tayo duman sa kabila. O sige, tara na. Pero tingnan mo oh, mukhang susunod eh. Nakakainis naman oh. Bilisan mo. Tumakbo na lang tayo. Hoy! Renato! Bakit kayo tumatakbo ha? Palata talaga kayo mga duwag ha? Baka ikaw ang duwag. Kailangan mo pa ng grupo eh. Eh kung one-on-one kaya tayo, ikaw at ako lang. Ano? Wala kang kasama. Baliw, tol. Ano pinagsasabi mo dyan? Nakakainis na eh. Kala mo kung sino mayabang. Ibibigay nyo sa amin ang pera nyo, hindi? Anong pera? Wala kami ibibigay sa inyo. Maghanap kayo na sa inyo. Aba, ayaw palang makinig ha. Masyado matigas ang ulo nila mga kasama. Tara, tiradurin nyo yung mga yan. Mas lalo silang naging kabado sa pagtakbo habang hinahabol sila ng grupo ni Garok. Ilang beses silang binato ng bato at ilang beses na rin silang muntik ng matamaan hanggang sa tamaan si Renato sa binti at nawala ng balanse. Trigo! Uy, Renato!
Lagot kayong dalawa sa akin ngayon. Renato, bumangon ka dyan, bilisan mo! Hindi, tumakas ka na, Burnok. Dali mo itong pera, tsaka yung pagkain natin. Ano? Hindi pwede! Hindi kita iiwan dito! Huli kayo! Bitiwan mo ako, ano ba? Anong bitiwan ka, ha? Akin ang pera! Hayop ka talaga, Garok! Lumayo ka kay Burnok! Abalokon to, ha? Nanadyak pa! Gusto mong maranasan ng tadyak ko, ha? Sandalit ipapatikim ko sa'yo. Walang sinabi ang tadyak mong yan sa'kin! May araw ka rin talaga sa akin, Garok ka! Pukpukin nyo ang ulo ng mga ito! Ang titigas eh! Para lumambot! Bilis! Garok! Sumusobra ka na! Nung sumusobra kayo sa akin sa pagiging maramot. Nasaan ang pera nyo, ha? Saan nyo tinago? Bilisan nyo na. Kumuha kayo ng batot, durugin natin ang mga ulo nito, titigas eh. Bakit? Sa tingin mo, hindi ako papatol, ha? Pitiwan nyo si Burnok. Mga hayop kayo talaga. Karmahin sana kayo ng malala. Anong klaseng karma, ha? Kayang-kaya naming indahin nyo kung sakali man yung karma na yan. Bitiwan nyo sila! Hoy! Sino naman tong... Aba, maganda, ha? Anak ng... Raya, ba't nandito ka? Uy, Raya! Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi akong harapin ninyo, ha? Ano ginagawa mo dito, Raya? Hindi ba okay ang sugat mo? Huwag kang ano dyan. Umalis ka na nga. Mga kasama, tara, kunin natin tong babaeng ito. Bitiwan niyo ako! Raya, umalis ka na! Hindi mo alam kung anong klaseng tao mga ito. Tol, sigurado kung may gagawin silang hindi maganda kay Raya. Umalis ka na, Raya! Bilisan mo! Pero imbis na makinig ang babae sa kanila, masinayaan itong lapitan ng mga kasama ni Garok. At laking gulat ng mga kaibigan nang makitang lumaban ng babae sa grupo ni Garok. Hindi naman masyadong pulido ang galaw nito sa pakikipaglaban pero may kabilisan sa pagkilos. At halata ang bigat sa bawat tama ng kamao nito sa mukha ng kalalakihan. Bukod doon, nangangagat pa ang babae. Dahilan ng pagsigaw lalo ng mga kalaban. Tama na! Sakit ang braso ko! Oy, Ray! Tama na pagkagat sa braso ko! Matatanggal ang laman ko! Bakit ka ba nangangagat, ha? Kunin niyo siya! Pinisan niyo! Hampasin niyo ang ulo niya! Ano ba kayo? Raya! Raya, tama na! Umalis na lang tayo! Hindi, Raya! Sige! Patayin mo yan! Yan ang nababagay sa hayop na yan! Tama na! Hindi ko na kaya! Ang sakit! Kunin niyo na siya! Hoy! Bakit kayo tumakbo? Tulungan niyo ako dito! Raya! Wala na mga kasama niya! Tama na yan! Sige na! Hindi! Dapat humingi siya ng tawad! Humingi ka ng tawad, Garok! Oo na! Pasensya na! Hindi na ako maggugulo pa! Kunin niyo na siya! Sinisip-sip niya yung dugo ko! O sige na, Raya! Tama na yan! Kawawa na braso niya, oh! Raya! Tama na yan! Bitaw na! Pasensya na. Nagutom kasi ako. Sakit! Ayop na yan! Sino ba yung babaeng yan, ha? Ano yan? Aswang? May alaga kayong aswang? Sa oras na saktan niyo pa sila, kakainin ko kayong lahat. At halika dito, lalaki. Ayokong may maalala ka tungkol sa mukha ko. Ha? Anong gagawin mo sa akin? Tumingin ka sa mga mata ko kung gusto mong mabuhay. Ito na. Titigil na. Tapos, pakawala mo na ako, ha? Hindi mo maaalala kung sino ang babaeng kumagat sa'yo. Ang maaalala mo lang ay may aswang na ipinagtanggol si Renato at Burnok dahil sinaktan mo para magtanda ka. Umalis na kayo dito. Umalis ka na. Teka, paano mo nagawang palisin yung mga yun na parang wala sa sarili? Anong ginawa mo sa kanila? Wala. Tinakot ko lang naman. Mga duwag naman pala sila eh. Nakakatakot ka. Pero tama lang sa kanilang ginawa mo para magtanda. Sasaktan mo rin ba kami? Huwag mo kami kakagatin, ha? Hindi ka naman namin sasaktan eh. Hindi. Ano ba kayo? Bakit ko naman kayo sasaktan? Mga kaibigan ko kayo. Iniligtas niyo ako. Kaya pangako, di ko kayo sasaktan. Sige, mabuti na yung maliwanag. Tara na, umuwi na tayo. Pwede pa naman ako sumama pa uwi, diba? Oo, astig eh. Tara na, uwi na tayo. Raya, pwede ka ba namin kausapin? Oo naman, bakit? Ano ba pag-uusapan natin? Yung tungkol kanina, syempre, yung ginawa mo,
Ano ka ba talaga? Alata naman kasing hindi ka normal na babae. Isa akong danag, Renato. Danag? Oo, isang uri ng aswang na mahilig sa dugo ng tao. Ano? Aswang ka? Pero hindi naman namumula mga mata mo kanina. Hindi ba't ganun yung mga aswang? Ha? Aswang nga siya? Ala, Raya! Huwag mo kaming kakainin, ha? Oo, aswang ako, Bornok. Pero tulad ng sabi ko, hindi ko kayo sasaktan kasi tinulungan niyo ako. At mas gusto kong kasama niyo ako palagi para walang may mananakit sa inyo. Simula ngayon, tagapagtanggol niyo ako. At kanina naman, Renato, hindi namumula ang mga mata ko dahil hindi naman ako nagpalit ng anyo. Ganun ba? Malakas ka rin pala kahit hindi ka nagpapalit ng anyo? Oo, para hindi niyo makita ang pamumula ng mga mata ko. Hindi ako nagpalit ng anyo. Alam ko kasi na kapag ginawa ko yun, matatakot kayo. Ayoko kasing matakot kayo sa akin. Kung ganun, sige Raya, sa amin ka na lang palagi. Basta wag mo kami sasaktan talaga, ha? Oo, pangako Bornok. Hindi ko yung gagawin sa inyo. Mas poprotektahan ko pa kayo. Basta meron lang akong tirahan. Oo, sige. Tulad nga ng sabi namin, ayos lang sa amin kung dito ka titira. Walang problema yun at salamat pala kanina. Iniligtas mo kami laban kay Lagarok. Sumusobra na kasi mga taong yun eh. Lagi na lang kaming pinagtitripan. Itong araw nga, nakailang bugbog na ako eh. Kinakaya na lang ng katawan ko kasi bawal magkasakit. Sana nga hindi ako magkasakit sa pinag-aagawa niya. Ay, pero teka pala. Alam mo, kagabi, inatake ako ng aswang eh. Ikaw ba yun? Sigurado akong hindi ako yon. Kasi may kalaban din akong aswang kagabi. Karaniwan lang pero malakas. Ibig sabihin, yung nakasugat sa tiyan mo, aswang nga yun? Pero bakit wala kang damit? Inalis ko kasi ang damit ko bago magpalit ng anyo. At malayo na ang habulan namin ng aswang kaya napalayo na rin ako sa kung saan ko yun iniwan. Ganun pala yun. Akala talaga namin may mga tarantadong gumahasa sa'yo eh. Pero bakit kailangan pala hubarin? Ano, lumalaki ba ang katawan mo kapag nagpapalit ka ng anyo? Oo. Pero hindi naman sobrang laki. Sadyang hindi lang makasya ang damit ko at isa pa, para hindi na rin madumihan, di ba? Oo nga naman. Pasensya ka na ah. Medyo matanong kasi ako eh. Ayos lang yun. Naintindihan naman kita eh. Marami pa silang inusisa sa babae at lahat ng yon ay tungkol sa pagkaaswang. Kinabukasan, hindi sila nakapasok sa trabaho dahil tinablan sila ng pananakit ng katawan at nilagnat pa si Bornok. Pero nang sumunod na araw, kahit masama pa rin ang pakiramdam ay pinilit nilang mga lakal at sumama sa kanila si Raya. Hindi ko nakita sila, Garok ah. Ayaw na ba nila mga lakal? Baka natakot na kaya ganun. Buti nga sa kanila. Ang yayabang kasi nila eh. Hindi naman sila inaano pero lagi tayong kinakanti. Kung nagkasakit tayo sa ginawa nila, sigurado akong nagkasakit rin yung si Garok. Dahil kinagat siya eh. Buti nga sa kanya nang maranasan niyang maghirap. Tara tol, doon tayo. Bangal! Bote! Sirang electric fan! Sirang TV! Bumibili po kami! Raya, ayos ka lang ba dyan? Hindi ka ba naiinitan? Ayos lang ako. Pero namumula ang balat mo sa araw ah. Baka hindi ka pwede sa araw, Raya. Hayaan niyo na yan. Hanggang ganyan lang naman yan eh. Sigurado ka? Baka mamaya hindi ka pala pwede sa araw ah. Hindi, ayos lang talaga ako. Huwag kayo mag-alala sa akin. Ay, o nga pala Raya. Sa tingin mo, saang lugar may maraming kalakal? Wala naman na kayong kakompetensya ngayon kaya sigurado makakaipon kayo. Kung sa bagay, solong-solo natin ang buong lugar. Oo nga, pero ang ibig ko sabihin, hindi mo ba mahulaan kung saan yung mas marami? Hindi. Mas nahuhulaan ko kung aswang ang isang tao o hindi kasi alam ko kagad ang amoy nila. Kakaiba. Talaga? Ano ba yung amoy ng aswang? Amoy delikado. Amoy delikado? Ano ba yung amoy ng delikado? Si Garok, delikadong tao yun eh pero amoy lupa siya eh. Ganun ba yung amoy ng delikado? Naamoy mo pala ang lupa, Bornok? Ha? Hindi, ang ibig ko sabihin, amoy lupa, amoy luma, amoy matanda na.
Parang ganun ba? Matanda na kasi si Garok eh. Pero isip bata nga lang. Yung amoy delikado, Burnok. Amoy matapang. Amoy mapanganib. Eh ano nga yung amoy matapang? Mabaho ba o mabango? Yung amoy kasi ni Garok, mabaho eh. Mabaho. Amoy banta. Ay, Diyos ko po. Hindi ko pa rin maamoy ang banta. Ikaw, Burnok, amoy banta ka. Ha? Natawa na lamang si Renato sa usapan ng dalawa. Kahit naman hindi niya naaamoy ang mga salitang sinasabi ng babae dahil hindi naman talaga matawag na amoy ang mga yun, kahit papaano nakukuha niya pa rin ang ibig sabihin nito. Nagpatuloy sila sa pangangalakal hanggang sa makarating sila sa lugar kung saan may tambak ng basura at merong 2 sako roon na may mga laman. O tolo, baka mga bote ang laman ng mga yun ah. Oo nga, tara, kunin natin. Sige. Uy, 2 sako, punong-puno. Eh, paano kaya kung may ibang nangangalakal na nag-iipon dito? Wala ba silang kariton? Bakit iniwan? Patingin nga ako. Sandali, tingnan nyo, may mensahe. May mensahe? Ito, mukhang kalalagay lang yan dito. At ang sabi, para raw sa mga taong masibag mga lakal. Regalo pala ito sa inyo eh. Ha? Regalo? Para sa inyo mga singsing na ito. Singsing? May singsing raw? Hanapin nyo nga. Sing-sing? Ha? Saan? Tara na nga, hanapin nga natin. Ibuhos mo yung isang sako, Burnok, at ibubuhos ko rin tong isa. O sige. Ay, ang dami. Grabe oh. Oh, babago pa nito ah. Walang kadumi-dumi. Tapos, itong isa naman, may bakal. Wow! Tiba-tiba na naman tayo ngayong araw, Burnok. Pero, nasan yung singsing? Sige, hanapin mo nga dyan. Tulungan ko na kayo. Oo, sige. Kikiluin ba natin to? Mamaya na, hanapin muna natin yung singsing. Oh, Raya, bakit parang natigilan ka dyan? May aswang ako nararamdaman. Nararamdaman? Umaga naman ah. May aswang? Saan ba? Nandito lang siya. Nararamdaman ko siya. Yung ba yung umatake sa'yo? Hindi, iba ito. Pero magkauri sila. Nako, hindi ba tayo yari dyan? Kay Garnok, hirap na kami ah. Sa aswang pa kaya? Pero may araw pa. Ang taas pa oh. Nasa taong anyo kasi siya katulad ko. Pero nararamdaman at naamoy ko ang kapwa ko aswang kahit anong uri pa sila. Sandali lang, dito lang kayo. Nako, huwag ka magtagal ha. Bumalik ka agad. Nakakaduwag na kapag wala ka eh. Oo, babalik agad ako. Hayaan mo na siya, Burnok. Halika na, ipagpatuloy na natin yung paghahanap ng singsing. Oh, eto, sing-sing. Naku tol, tingnan mo, gold pa. Ha? Talaga? Patingin nga. At saka, kakaibang bote yan ah. Kaya nga ang tanong, paano nagkasyang sing-sing sa bunganga? Kasi tingnan mo, mas malaki yung sing-sing kumpara sa bunganga ng bote. Nakakapagtaka naman. At sayang yung bote kung babasagin natin para makuha lang yung singsing. Gold yan tol, gold. Makakabili pa tayo ng ilang bote na ganyan kung ibebenta natin yung sing-sing na yan. Yayaman na tayo, ano ka ba? Basagin na lang natin. O sige, pingin nga ako ng pambasag dito sa bote. Ayun oh, bato. Bilis, iabot mo sa akin. Pero teka, yung sako muna pala para hindi kumalat yung bubog dito. At iwas si disgrasya na rin sa iba. Oh, eto na. Basagin mo na bilis nang makita na natin ng mabuti. Oo, huwag kang atat. Oh, ayan, basag na. Patingin nga ng sing-sing. Aba, ang ganda, ang kintab. Tunay kaya tong ginto na to? Pero nararamdaman kong tunay itong ginto eh. Oh, Raya, nandiyan ka na pala. Saan ka ba nagpunta? Nakita mo yung aswang? Umalis na siya na makita akong papalapit. Ano, tapos na ba kayo dyan? Pwede na ba tayong umalis dito? Kailangan kasi nating umalis bago pa siya makabalik. Baka mamaya kung anong balis ang dala niya para sa inyo. Pinapanon niya kasi tayo kanina eh. Oo, sige. Alis na tayo. Tara na, Burnok. Tulungan mo na akong ilagay sa kariton tong mga kalakal. O sige, tutulungan ko na rin kayo. Maraming salamat, Raya. Pero nakita mo ba yung aswang na tinutukoy mo? Alam mo ba kung anong itsura niya? Matandang lalaki at may hawak siyang tungkod. Nako,
may aswang na nakakalmot kay Burnok. Mamaya, yun din yung aswang na umatake sa'yo. Ay nako, tara na nga. Teka, meron pa ba iba, Burnok? Baka may maiwan tayo Wala na. Tara na, umuwi na tayo. Dahil tiba-tiba sila sa kinita ng araw na yon, kinagabihan meron silang masarap na ulam. Niluto ito ni Burnok habang si Renato ang nagbibilang ng pera. Raya, ayos ka lang ba dyan? Ano ba yung inaabangan mo dyan sa labas? Aalis pa lang muna ako, Renato. Pero babalik ako kagad. Isara niyo lang yung pintuan at magbaliktad kayo ng walis. Ha? Saan ka ba pupunta? Kailangan ko makainom kasi ng sariwang dugo kaya pupunta ako sa kagubatan at maghahanap ng hayop. Sariwang dugo? Ay, nako, oo nga pala. Dapat pala kanina bumili tayo ng manok na buhay para hindi ka nalalabas. Ayos lang, Renato. Marunong naman ako maghanap ng pagkain ko Basta ang bilin ko gawin nyo. Babalik ako mamaya, tatawagin ko kayong Renok Ano? Bakit Renok? Ginawa mo naman kaming love team nitong si Burnok. Oh, Raya? Wala ka na ba dyan? Raya? Uy! Bilis mo namang umalis, Raya. Uy, Renato. Bakit parang hinahanap mo si Raya dyan? Umalis na Umalis? Bakit umalis? Saan daw pupunta? Ay nako, maghanap daw ng pagkain niya. Grabe talaga si Raya, no? Ay, o nga pala, Renato. Luto ko na yung ulam ko. Hihintayin pa ba natin siya? Umalis nga yun para maghanap ng pagkain daw niya Tapos hihintayin natin. Pagdating nun, busog na yun. Tapos tayo, gutom pa rin. Di kakain na tayo nang wala siya. Kung gusto mo, hintayin mo siya, bahala ka, ako kakain ako. Ito naman parang nagtatanong lang di mauna na tayong kumain sa kanya. Ibabaliktad ko lang yung walis, sandali. Oh, ang sabi niya kung nakabaliktad raw yung walis, hindi siya makakapasok sa bahay natin. Bakit mo ibabaliktad? Para wala daw ibang aswang na makapasok. Ay, o nga pala no. O sige, ihanda ko na lang yung hapunan natin sa kusina. Agad na nagkanya-kanya ng kilos sa magkaibigan para gawin ang mga dapat nilang gawin. Sandaling sumilip si Renato sa pintuan matapos niyang ibaliktad ang walis. Agad niyang isinira ang pinto at pumunta sa kusina. Nakita niyang nakahanda na si Burnok ng hapunan. Maya-maya ay may bigla silang narinig na ingay mula sa labas. Renato, may nakalimutan pala ako. Pwede bang pakialis muna yung walis? Oh, bumalik? Oo nga. Pagbuksan mo na nga muna yung pinto. Sandali lang. Nandiyan na si Burnok, Raya! Sige, salamat. Mabuti naman at si Burnok ang magbubukas. Ha? Teka, mabuti raw kung si Burnok? Nung ibig niya sabihin. Hindi kaya... Naku! Oh. Raya, nasan ka na? Wala na yung walis. Bukas na ang pinto, Nako, Burnok! Isara mo ang pinto! Hindi si Raya yan! Renato! Aswang! May aswang dito, Renato! Bitiwan mo ko! Renato! Hindi si Raya nandito! Oo nga! Huli ko na naisip! Nasaan yung itak? Yung itak! Nako, ayun! Humawa ka na maigi sa pinto, Burnok Oo, nakaawa ako! Bitiwan mo ko, aswang! Aray! Ang sakit! Nako, yung kuko na naman niya! Bitiwan mo ako, sabi! Burnok! Anak nang, nahila pa yata si Burnok! Burnok! Bumalag ka! Renato! Iligtas mo ko! Saan mo ba akong dadali, kaswang ka? Raya! Raya, tulong! Raya! Tinangay na ng aswang si Burnok at hinabol naman sila ni Renato dala ang itak. Kahit anong bilis ng pagtakbo ng binata ay hindi pa rin niya kayang abutan ng aswang hanggang sa tuluyan ng nakalayo ang dalawa. Burnok! Ayaw pang aswang ka! Ibalik mo ang kaibigan ko! Burnok! Burnok, lumabang ka! Ang perang buhay to! Lahat-lahat na lang! Kung sino-sino na lang aapi sa amin! Kung hindi sila Garok, ito mga walang yang aswang naman na to! Ano ba problema nito sa amin Diyos ko po, huwag niyo naman po pabayaan ang kaibigan ko. Siya na lang kasi kasama ko sa buhay Burnok! Ano ba naman to?
Renok! Raya! Diyos ko, salamat nandito ka! Tulong! Kinuha ng aswang si Burnok! Bakit kayo nasa labas? Hindi ba lang sabi ko sa loob lang kayo ng bahay at magbaliktad kayo ng walis? Oo, ginawa namin. Pero kasi may dumating at ang akala namin ikaw eh. Tinawag ka bang Renok? Ha? Hindi. Nakakalimutan ko na binilin mo yun. Kaya ako sinabi na kapag Renok ang tawag ko, buksan niyo ang pinto kasi alam kong may ibang magpapanggap bilang ako. May mga aswang na kaya manggaya ng boses eh. Bakit niyo binuksan? Hindi naman Renok ang tinawag niya sa inyo eh. Hindi ko mo naman kasi pinaintindi kagad eh. Malay ko bang yung palang ibig mong sabihin. Pero Raya, si Burnok, baka hindi mo na maabutan. Maawa ka, iligtas mo naman ang kaibigan ko. Ay nako, pumasok ka na sa loob ng bahay at magbaliktad ka na ng walis. Pangako ibabalik ko si Burnok. Hindi rin siya pwedeng makuha ng iba. Matapos sabihin niyo ng dalaga, agad itong tumakbo ng mabilis paalis ng bahay. Kaagad naman pumasok sa loob ng bahay si Renato at nagbaliktad ng walis. Takot at pag-aalala ang nararamdaman ng binata habang hinihintay ang dalawa. Pabalik-balik siyang naglalakad. Minsan ay uupo at tatayo. Maya't maya rin siyang umiinom ng tubig dahil hindi siya mapakali. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, narinig na niya ang boses ni Burnok. Renato! Tol! Akala ko, hindi na ako mabubuhay! Burnok? Burnok? Diyos ko, Burnok! Buti nakabalik ka! Oo! Nahabol pa kami ni Raya. Ngayon, naglalaban sila ng iniwan ko. Ang sabi niya kasi tumakas na raw ako eh. Kaya tumakas na lang talaga ako kahit malakas ang kalaban niya. Halika, pumasok ka. Pasensya ka na, Tol ah. Wala akong nagawa. Ang hina ko talaga kahit sinong kalaban na lang. Buti na lang talaga nandyan si Raya eh. Ayos lang, Tol. Aswang kasi ang kalaban natin ngayon eh. Pero kahit nga kapwa natin tao, wala rin tayong laban. Lagi na lang tayong talunan. Kaya siguro kasama natin si Raya kasi ang totoo niyan, hindi natin kayang ipagtanggol mga sarili natin eh. Kaya nga, ang gagawin natin ngayon ay maging maingat na. Nanggagaya ng boses ang aswang. Kasi yun ang kaninang boses ni Raya, yung narinig natin tapos hindi pala siya yun. Ang tanga ko kasi, hindi ko tinandaan yung sinabi niya. Kaya pala Renok ang sinabi niya para hindi tayo malinlang. Ay, nakakainis kasi hindi ko tinandaan yun. Oo nga pala, ikaw, ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Sa braso at balikat, Tol. Nadagdagan na naman yung sugat ko. Mabuti na lang talaga may talento kung marunong mambaliwala ng masakit na nararamdaman eh. Kasi kung mahina ako, masyado na ako maraming sugat na dapat indahin. Uhuli ka, gumutin na natin yan. May aswang! Oh, narinig mo yun? Parang sigaw yun ng mga tao ah. Oo nga, aswang raw. Nako, paano kung si Raya yung hinahabol nila? Ano gagawin natin? Hindi ko alam pero nagdurugo na rin yung mga sugat mo eh. Patingin nga muna ako. Mapdi nga eh, pero kaya ko ng tisin. Ano kasi, yung sinasabi ng mga tao sa labas, ayan na sila oh. Si Raya, kasi baka mamaya siya yung inahabol. Kailangan natin lumabas. Malayo naman siguro yung aswang kasi marami namang tao eh. O sige, basta ikaw, kaya mo ah. Lumabas ang magkaibigan. May mga taong nagtanong sa kanila tungkol sa kakaibang nilalang na dumaan. At sinagot nila na wala. Kunwari nagtanong lang din sila tungkol sa aswang. Nagpanggap silang inosente at walang malay sa mga ganon. Nagpaliwanag naman ng iba at kinumbinsi silang hanapin ang sinasabing aswang kaya nagkaroon sila ng pagkakataon na sumama. Hanggang sa nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-iba ng landas. Tama pa itong ginagawa natin. Basta ang mahalaga ngayon, mahanap natin si Raya at maibigay sa kanya itong damit na dala natin. Kapag naibenta na natin yung singsing, bilan natin siya ng mga damit ha. Oo, yun nga rin ang plano ko eh. Kumpletuhin ko yung mga pangangailangan niya. Sa ngayon, hanapin muna natin siya. Burnok, Renato. Uy, boses niya yun ha. Raya, ikaw ba talaga yan? Oo, ako ito. Nasaan ka? Ang dilim eh. Nandito ako. Ayan siya. Naku, Raya, kumusta ka? Nasaktan ka ba? May sugat ako sa tagiliran pero ayos lang to. Kailangan ko lang makalayo sa mga tao. Naisahan kasi ako ng aswang na kumuha kay Burnok eh, pero nakatakas pa rin ako. Kung ganon,
Kailangan natin makauwi sa bahay. Ito palang damit oh, isuot mo. Pasensya ka na ha, dahil sa hindi paggana ng utak ko kanina. Nalagay ka patuloy sa ganitong sitwasyon. Ayos lang ako, Renato. Maraming salamat pala sa damit. O tara na, umuwi na tayo. Doon tayo duman sa kung saan galing yung mga tao kasi di na nila yung babalikan. O sige. Dahil sa pag-iingat, nakauwi sila nang walang kahit na sinong nakakita. Pagdating sa bahay, si Renato na ang kumilos para magamot ang dalawang kasambahay na may iniindang sugat. Uunahin sana niya si Raya pero pinauna ng dalaga si Bornok. Kinabukasan, lumaganap ang balita tungkol sa dalawang binatilyong natagpuang patay sa kanilang lugar. Talagang pumatay pa ang aswang na yun ng tao para ibintang nila sa'yo? Kapag ganyan ang estilo ng aswang na yun, kailangan mo nang mag-ingat talaga, Raya. Hayaan mo, gagawa kami ng paraan para mabigyan ka ng matibay na proteksyon. Huwag niyo akong alalahanin. Hindi rin madali sa aswang na yun ang ginagawa niya. Kasi gagawa rin ako ng paraan para sa atensyon ng mga tao ay mapunta sa kanya. Huwag lang talaga siyang magpapakita sa akin ng nasaan yung tao. Oo nga pala, kasi mabilis mong maaamoy yun, no? Lalo na't kilala ko na ang amoy niya. Kailangan na niyang mag-ingat sa akin sa umaga. Ay nako, paano ba mag-iingat? Yung ingat ka na pero napapahama ka pa rin. Meron bang pag-iingat na silyado talaga? Parang sunod-sunod na yung mga araw na hindi ako nasusugatan eh. Puro sugat-sugat na yung katawan ko eh. Yung iba naghihilom na, yung iba humihilom pa lang. Tapos nadagdagan pa ng mga bago kagabi. Tol, pwede bang absent muna tayo sa pangangalakal? Pakiramdam ko kasi makakasakit na naman ako eh. O sige, pupunta na lang ako sa junk shop mamaya at magpapaalam kay boss na hindi tayo makakapasok. Ako rin kasi, yung balda na natamo ko mula kila Garok, nandito pa rin. Napapagod na rin ang katawan ko. Parang gusto ko na lang matulog eh. Ako na lang magpapaalam sa amo niyo. Ha? Ano? Ikaw magpapaalam para sa amin? Paano ko magalit yun? Saka hindi ka naman kilala. Wala ka bang tiwala sa akin, Bornok? Nakalimutan mo na ba kung ano ako? Ano bang gagawin mo sa kanya? Kakausapin. Magtiwala na lang tayo, Bornok. O sige na, Raya. Kung gusto mo talagang gawin yan para sa amin, maraming salamat talaga kagad ah. Nakaisip ng plano si Renato kaya hinayaan niya si Raya na harapin ang kanilang amo. Pagkalis ng bahay ay umalis rin ang magkaibigan para maghanap ng bibili sa singsing. Hanggang sa may nagrekomenda sa kanila na yon ang kanilang puntahan. Napakalaking halaga ng singsing na yon para sa kanila. At naging mabilis ang naging usapan sa bentahan. Ayos to, Tol. Biglang nawala yung pananakit ng katawan ko ah. Kasi marami na naman tayong pera. Kaya nga naisip ko ngang umalis na lang tayo dito sa tinitira natin. Isama natin si Raya pero titira tayo sa lugar kung saan pabor din sa kanya. Oo nga, ang laki ng tulong sa atin ng babaeng yun no? Pero saan tayo pupunta? Saang lugar ba yung pwede sa atin at sa kanya? Hindi ko pa nga alam Tatanungin ko ulit yung nagrekomenda sa atin na bumili ng singsing. Baka may alam siyang simpleng bahay pero pwedeng bilhin. O sige, pero teka, bakit parang wala pa rin dito si Raya? Di ba dapat nasa bahay na siya? Nako, baka hinahanap tayo nun. Sige, dito ka lang muna. Bantayan mo yung pera Tago mo sa kwarto. Puntahan ko lang si Raya kila boss. O sige. Wag na, nandito na ako. Akala ko ba masama ang pakiramdam ninyo? Bakit kayo umalis? Ha? Dapat ba talaga magsinungaling kayo sa akin? Nako, nandiyan na nga si Raya. Raya, hindi naman sa ganon. Sinadya naming hindi pa alam sa'yo kasi gusto namin sorpresahin ka Kasi tara, bili tayo ng gamit mo. Ha? Saan kayo kumuha ng pera? Saan pa nga ba? Di binenta namin yung singsing. Ano? Saan niyo binenta? Kailangan pa ba nating sabihin yon? Oo naman. Saan niyo binenta yung singsing? Nagkatinginan ang magkaibigan sa tanong ng babae. Wala naman silang balak maglihim. Sadyang pabor lang sa kanila ang makipag-usap nito sa kanilang amo para makakilos na malaya. Kaya na magtanong ito tungkol sa bumili ng singsing, sinabi na rin nila kung saan nila ito ibinenta.
Pagkatapos noon, naging ayos na rin ang usapan at naaya pa nila si Raya na pumunta sa bayan para bumili ng damit. Ano, Raya? Masaya ka ba sa mga bagong damit mo? Marami yan, ha? Tsaka bagay sa'yo lahat. Ang kaganda nga tingnan kapag ikaw nagsuot, eh. Maraming salamat sa inyong dalawa ah. Marami na kayong pera. Hindi niyo na kailangan maging magbubote. Oo nga eh. At saka, nilipat din tayo ng bahay. Naghanap pa kami ng maayos na malilipatan eh. Yung lugar na pwede ka rin. May nahanap na ba kayo? Wala pa nga eh. Bukas na lang. Sa ngayon, kain muna tayo. Ang sarap ng ulam na binili namin, eh. Gusto mo bang uminom ng dugo, Raya? Hindi, mamaya na. Sabihan ko muna kayong kumain. O sige tara. Ang bilis ng buong araw no? Gabi na naman. At umaalulong na naman yung mga aso sa labas. May dalawa sa labas. Ha? Dalawa? Mga aswang? Teka, huwag ka muna lumabas. Mamaya masugatan ka na naman eh. Hindi porkit mabilis kang gumaling eh, basa-basa ka na lang haharap. Sa dalawa pa ah. Oo nga, Raya. Nandito naman tayo sa loob ng bahay, eh. Huwag ka nang lumabas. Raya! Tama na ang pag-iingalan mo! Hindi mo naman kami kaya eh! Oh, ang pangit naman ng boses na yun. Nagsasalita ang aswang? Ibigay mo na lang sa akin ang ulano! Oh, bakit ako? Wala. Huwag mo ko ibigay, Raya, ah. Tsaka bakit ako ba? Hindi porkit maliit ako. Pagkamalan na lang niya akong bata. Tumigil ka, Kulas. Wala kang makukuha kahit na sino sa mga kasama ko dito. At tingin mo, kaya mo silang protektahan? Naibenta na ang singsing! Wala na kayong proteksyon! Hindi na yung magagamit ng kasama mong huling lahi ng babaylan! Ha? Anong singsing? Anong pinagsasabi niya? Sinong huling lahi ng babaylan? Kahit naman ano pa ang gawin niyo dyan, hindi niyo masasaktan ng dalawang ito. Patayin niyo muna ako bago niyo gawin yon. Ang problema nga lang, ilang beses niyo na akong pinagtangkaan na patayin. Bakit hindi kayo nagtatagumpay? At huwag mo kaming piliting totohanin na namin dyan sa susunod na pagkakataon! Ginawa niyo na. Ilang beses pa nga. Nagtagumpay ba kayo? Kahit pilitin niyo pa ngayon, hindi niyo ako mapapatay. Raya, kilala mo ba yung mga aswang na yan? Bakit ako ang gusto nilang kunin? Akala ba nila sa akin, bata? Nakakaawa ka namang unano ka. Wala kang alam. Hindi ba sinabi ni Raya sa inyo ang tunay mong pagkatao? Ikaw ba, Kulas? Hindi ka ba natatakot na malaman ni Renato ang tunay niyang pagkatao? Hindi mo man lang naisip na kapag binulgar mo ang pagkatao ni Bornok, malalaman ni Renato kung sino siya talaga? Ano? Pati ako? May sikreto ang pagkatao ko? Ayop ka talaga, Raya. Mga kasama, total mukhang magsasalita na si Raya sa dalawang ito. Kailangan na natin siyang tapusin. Sige, galingan niyo, Kulas. Mga karaniwan lang kayo. Danag ako. Ikaw ang pinakamahina sa lahat ng danag. Ilang beses na nga kitang natalo, hindi ba? Pero ilang beses na rin ako nakaligtas. Patunay lang yon na mga karaniwan lang kayo. Raya, anong gagawin natin? Bakit kalmado ka lang dyan, lulusubin na nila tayo? Kumalma lang kayo. Mahirapan makapasok ang mga yan. Pero kinakalampag na nila yung bahay eh. Hindi matibay to, Reyna. Alam ko, pero hindi nila ito magigiba. Dahil, pakinggan niyo ako. Nag-iingay na ang mga tao. May mga tao rin nato. Paparating na sila. Kaya nga tara na, kumain na tayo. Mga tao na ang bahala sa kanila. Panalo ka ngayon, Raya. Magkikita ba tayo ulit? At aabangan ko yung pagkikita natin na yan. Oh, mukhang umalis na sila. At nakita na rin sila ng mga tao. Ayun na, nabulis sila. Sabi ko naman, di ba? Malayo pa lang naamoy ko na sila, kaya hindi ko kailangan matakot. Ipagpatuloy na lang natin ang pagkain. Kinabukasan, mainit na usapin tungkol sa aswang ang naririnig nila sa buong baryo. May ilan pang ang kinausap sila tungkol sa aswang dahil sa mismong bahay nila dumaan ng mga ito. Sa atin daw dumaan. Kahit nang totoo sa atin talaga pumunta yung mga yun, ano? Oo, pero huwag ka na lang maingay. Hay na, may tricycle. Tara na, sumakay na tayo. O sige, sayang, hindi natin kasama si Raya ngayon. Kailangan din kasi niyang maiwan dun eh.
para may magbabantay sa, alam mo na. Pero alam mo ba tol, ang dami kong tanong sa babaeng yon. Ako rin eh. Sa palagay ko nga, aabutin ng ilang oras ang paliwanag niya. Kaya nga dapat lang na inuna natin tong kailangan nating gawin. Sana nga may mahanap tayong bahay. Teka, tol, tingnan mo oh. Si Garok yun, di ba? Oo nga no. May tali ang braso niya at saka nakasabit sa balikat. Nako, yung kinagat pala ni Raya. Sana, hindi tayo makita niyan. Huwag ka nalang maingay dyan. Maya-maya mapupuno naman ng tong tricycle eh. O sige. Pinuntahan nila ang lugar kung saan nakatira ang may-ari ng bahay na balak nilang bilhin. Ipinakilala ito sa kanila nang bumili ng singsing. Isang lumang bahay ang inalok sa kanila. Gawa sa semento ang kalahati at kahoy naman ang ibang parte. Grabe, malaki din to Renato no. Tapos mura lang. Oo nga eh. Tapos ayos din dito sa loob. May 4 na kwarto, 3 sa taas at 1 sa baba. Mabibigyan pa natin ng sariling kwarto si Raya. Hindi lang siya. Kasi kahit tayo magkakaroon ng kanya-kanya ng kwarto. Para sa akin, ayos na to tol. Grabe talaga tong swerte sa atin no. Ilaw na lang ang wala rito. Kaya magpakabait na lang tayo kung meron na tayong hanap buhay dito. Sa ngayon, kasera na muna ang gagamitin natin sa gabi. Sanay naman tayo sa ganun eh. Wala rin problema sa tubig kasi may poso naman sa labas. Oo nga. Tara, uwi na tayo. Balikan na natin si Raya doon. O sige, at babayaran natin sila pagbalik dito. Magdala na tayo ng mga gamit natin. Iunan natin yung mga hindi mapapakinabangan doon. O ano? Oo, tama. Bago umuwi, dumaan muna sila sa junk shop at nagpaalam sa kanilang amo. Naging malungkot ito dahil malakas raw silang kumita. Pero para sa kanila, yun na ang panahon para umahon na sila sa hirap. Dahil may natira pang pera para ipampuhunan nila sa negosyo. Nakausap pa nila si Garok bago umalis sa junk shop. Ano Garok, alis na kami. Inyong-inyo na ang buong lugar. Tumigil kayo. Hindi ko man magamit ang kamay sa iyo. May paa naman ako kaya kitang tadyakan. Kaya manahimik ka dyan ha. Yaman na yan, Bornok. Mukhang tahimik na naman yan eh. Kung sa bagay. Hoy miss, hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin na to. Wala naman akong pakialam sa patawad mo eh. Gaano ba kahalaga yan? Sapol. Ayan, kasi. Abat, lokong babae to ah. Akala mo kung sino? Ay nako, huwag niyo na pansinin yan. Tara na, umalis na tayo. Ay, o nga pala, pagaling ka Garok ha. Hindi katulad ng dati, walang ginawa si Garok kundi titigan lang sila ng masama. Napansin din nila na mag-isa na lang ang lalaki na parabang iniwan na ito ng mga kaibigan. Pagka-uwi nila ng bahay ay kumuha lang sila ng mga gamit at kasama si Raya ay binalikan na nila ang bagong tirahan. Ano Raya, nagustuhan mo ba? Yung kwarto mo nandyan sa gitna kasi babae ka. Akin, itong banda sa kanan at kay Burnok yung nandun sa kabila. Hindi pa naman yan nalilinisan pero pagtulungan na lang natin mamaya. Sigurado kung binili nyo ito sa murang halaga. Hindi ba okay na rin yun? Pabor na sa atin? Pabor ba na merong kapalit? Pero hayaan nyo, akong bahala. Ipakita natin sa kanila na nagkamali sila ng patibong na ginawa. Ha? Patibong? Itong bahay? Bakit naman? Dahil mura. Parang yun lang? Maniwala kayo sa akin. Ang bahay na ito sigurado malaki ang kinalaman ng mga taong may habol sa inyo kaya mura lang. Gusto nilang kunin nyo ang bahay kaya ganon. Pero dahil nandito ako nang bahala sa inyo. Pero, teka nga Raya. Parang marami kang alam tungkol sa mga bagay-bagay na konektado sa amin pero hindi namin alam. Ano kasi, malay namin. Kilalang kilala mo talaga kami pero kami, hindi namin alam ang buong pagkatao namin. At ako, Raya, inampun lang ako ng nagtitinda ng isda sa palengke. Lumaki ako sa poder niya na laging nagugutom at nasasaktan. Mahirap ang pinagdaraanan ko, Raya, at hindi ko pa kilala ang sarili ko. Kasi kung tatanungin ko yung nagpalaki sa akin, ang laging sagot naman niya wala rin daw siyang alam. Sa akin kasi namatay na yung matandang lalaki nagpalaki sa akin .
Hindi naman kasi nga ako lumaki, no? Yung bumuhay sa akin. At hindi niya rin alam kung saan ako nanggaling. Basta ang sabi niya, may babaeng nag-iwan sa akin at hindi niya ako binalikan. Raya, may alam ka ba tungkol sa pagkatao namin? At saka anong kinalaman nito sa mga aswang? Bakit? Kaya niyo bang tanggapin ang mga sarili niyo sa oras na sabihin ko ang totoo? Oo naman. Mga sarili namin yun eh. Raya, matatanggap talaga namin yun. Kahit nang isa sa inyo ay may lahing aswang? Ha? Isa sa amin may lahing aswang? Pero normal lang naman kami ah. Hindi porket may lahi kayong aswang, dapat aswang na rin kayo. Ang totoo nga niyan, dahil sa pagkatao, nanganganib ang buhay ninyo ngayon. Burnok, ikaw ang may dugong aswang. Ano? Ako? Nagmula ka sa lahing Mangalo at ikaw ang anak ng pinakamataas sa kanila. May kakaiba sa iyo kaya ka hinahabol ng mga karaniwang aswang lang. Dahil sa oras na mainom nilang dugo mo, magiging malakas sila at kaya na nilang talunin ng mga katulad namin. Ganon ang gagawin nila sa akin? Ano bang meron sa dugo ko? Puro. Paano puro? Yung dugo ba ng iba may halong juice? Anong may halong juice ka dyan? Pinagsasabi nito. Baka purong aswang. Tama ba ako, Raya? Kumbaga purong dugo ang pinakamalakas. At ang kakayahan niya ay kaya rin palakasin ng kahit na sinong aswang. Yun ang rason kung bakit may mga humahabol sa inyo. Dahil ikaw, Renato, isa kang malaking banta para sa kanila. Ako? Isang malaking banta? Bakit naman? Dahil ikaw ang huling bunga na nakatakdang maging babaylan at magkaroon ng kakayahan ng isang orakulo. Ha? Ano naman yung orakulo? Mataas na uri ng babaylan at may pinakamalakas na kakayahan na makita ang hinaharap. At nagmula ka sa hanay ng pinakamagiting na manunugis nung unang panahon. Pinakamagiting na manunugis? Manunugis ng ano? Ng aswang ba? Oo, ng aswang nga, Renato. Sa totoo lang, kung hindi nyo inilayo si Burnok sa pamilya niya, hindi kayo magiging magkaibigan ngayon, kundi magiging magkaaway. Dahil lalaki si Burnok sa lugar ng mga aswang at lalaki siyang iisipin na mga aswang na yon ang tama. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng sinasabi mo, Raya. Pero wala naman tayong magagawa kung ganun nga talaga ang pinanggalingan namin. Mabuti na lang talaga at naging magkaibigan kami ni Renato. Oo, tama ka, Bor. Ay, teka. May nakakapa ako sa loob ng pundan ng unan ah. Ano to? Ha? Hala? Nandito pa yung singsing? Binenta na natin to ah. Bakit naman ito nandito uli ngayon? Paano napunta dito? May kinalaman ba ito sa may-ari ng bahay? Tol, may mga tao sa labas ng bahay. Naririnig mo ba? Sandalit sisilipin ko sa bintana. Yung pinagbenta natin ng singsing, nasa labas. Bakit kaya? Sabi ko ni, magkakilala yung pinagbila natin ng bahay at yung pinagbentahan ng singsing. Teka sandali nga, harapin ko muna sila. O sige, pero mukhang galit eh. Paano kung mambugbog ang mga yan? Di yan. Basta, haharapin ko na lang. Pagkalabas niya, agad niyang kinausap ang mga bisita. Sinumiyan sila na peke ang ibinenta nilang singsing at kailangan niyang ibalik ang pera. Kahit na nagtataka dahil bumalik sa kanyang singsing, ginamit na lang niyang dahilan ito. Sinabi niyang naiwan sa bahay at ibinigay niya ang singsing sa lalaking kausap. Kaya naging maayos ang usapan matapos malaman na yun na ang totoong singsing. Pagkalis ng mga bisita ay saka naman siya kinausap ng kaibigan. Paano kaya yun? Bumalik yung singsing sa akin? Ano yun, magic? Oh, Renato, kumusta naman yung mukhang galit na galit talaga siya? Pinababawi ba niya yung pera? Hindi eh. Ibinigay ko kasi sa kanya yung original na singsing. Original? Singsing? Hindi ba original yung singsing na binenta natin? At saan ka nakakuha uli ng peke? Yung peke yon? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko maintindihan kung paano naging peke yung nasa kanya at napunta sa unan ko yung tunay. Ha? Nakakapagtaka talaga, tol. Nakakakilabot yan. Pero baka hindi natin naibigay. Nakalimutan mo lang tapos nasa iyo lang pala talaga yung singsing. Hindi. Maliwanag sa akin na naibigay ko yun. Hindi ko yun nakalimutan, no?
Paano naman nila tayo babayaran kung hindi maiiwan yung singsing sa kanila? Bakit nandun sa unan? Hindi ko nga alam eh. Ay nako, ang importante, naibigay ko na yun. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Bago iniwan ang kanyang kaibigan, pumasok siya sa kanyang kwarto at saka nagpahinga. Pagsapit naman ng gabi, umalingaw-ngaw ang alulong ng mga aso sa mga bahay na nasa di kalayuan. Renato! Renato! Gising ka pa ba dyan? Buksan mo muna tong pinto. Oh, bakit? Wala si Raya sa kwarto niya. Nakabukas ang bintana. At may ingay akong naririnig sa di kalayuan. Para mga alulong ng halimaw eh. Ano? Lumabas siya dahil may nararamdamang iba? Mukhang ganun nga. Ano yun? Narinig mo yun? Baka sa kusina banda yun ah. Nako, hindi nakabaliktad ang walis sa bahay natin. Halika, una na natin. O sige, ikaw na sa kusina, ako sa harapan. Huwag kayong lumabas ng bahay. May mga aswang sa labas. Raya, akala ko umalis ka. Bumalik ako kagad. Napalibutan ng mga aswang ang bahay na ito ngayon. Masyado silang marami. Nandito ka na sa loob. Binaliktad ko na yung walis eh. Paano ka nakapasok? Huwag ka na rin lumabas, Raya. May pangontra naman ako sa ganyan eh. Mabilis na kumilos si Bornok papunta sa may pintuan at binaliktad ang walis na nakahiga roon. Sa kusina naman ay tumakbo si Renato at ginawa rin ang ginawa ni Bornok sa walis. Samantalang sa labas ng bahay naman, kung kailan malapit na makapasok ang mga aswang, saka pa naramdaman ng mga ito ang harang. Nagalit ang isa sa mga ito at nagsisigaw sa labas. Nalagyan nila ng proteksyon ng bahay. Hindi na tayo makapasok. Narinig niyo yun? Buti na lang pala. Naagapan natin. Hindi ka lumabas dyan. Mo. Kung talagang matapang ka rin, wala ka sana mga kasama ngayon. Bakit hindi niyo subukan pumasok kung talagang malakas kayo, ha? Bakit ka mga hilig mo mag-aksaya ng oras sa mga tao yan? Tao lang naman mga yan. Ibigay mo na lang sa amin ang unano. Sira ulo ka ba? Nabago ka ba sa sobrang pagkadesperado mong may makuha ka kaya nasasabi mo yan sa akin? Sa tingin mo, anong rason kung bakit ayaw kong ibigay sa iyo ang hinihingi mo? Nakalimutan mo namang magkalaban tayo? Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo kami mabibigilan. Raya, makukuha namin ang gusto namin makuha. Kaya nga hinahamon ko kayo eh. Pasukin niyo ang bahay na ito kung kaya ninyo. Oy, aswang! Kung sino ka man! Kung totoo sinasabi ni Raya tungkol sa pagkatao ko, huwag niyo akong piliting tanggapin ang pagkatao kong yun at parusahan ko kayo. Laban ba talaga gusto niyo? Handaan na rin akong maging aswang para lang tapusin kayo. Wala kang alam sa mga pinagsasasabi mo. Diyan ka nagkakamali dahil meron na akong alam. At kung totoo nga talaga na ako ang banta sa inyo, huwag nyo rin akong piliting panindigan yon. Makapagsalita ka, akala mo naman, alam mo yung sinasabi mo. Talunan ka nga sa lahat ng bagay eh. Sa ngayon, maaring talunan ako. Kaya kung ako sa'yo, gawin mo na ang lahat para mapatay mo ako dito sa loob ng bahay na ito. Bago ko pa pag-aralan ng mga dapat kong pag-aralan at maging biyasa bilang kalaban ninyo. At kaming dalawa ang magiging magkakampi rito. Alam ko nang ginagawa niyo ang lahat para maging magkalabang kami. Pero hindi pabor ang kapalaran namin sa inyo. Dahil sa paghabol niyo noon, umantong kami sa pagiging matalik na magkaibigan ngayon. At kami, laban sa inyo. Lalo silang nagalit. Pinagkakalampag na nila yung pindot dingding sa bahay. Bilis Bornok, dagdagan natin ng pangontra sa aswang yung bintana at pintuan. Tulungan mo akong hanapin yung timba na pinaglagyan ko ng mga pangontra. Ito ang timba, tol. O sige, lagyan mo ng asin yung palibot ng bahay. Bakit nandito na naman sa kwarto ko tong singsing? Bumalik na naman sa akin oh. Ano to? Kinikilabutan na ako dito ah. May sa demonyo na yata tong singsing na ito eh. Renato, ayos na ba dyan sa kwarto mo? Hindi tumitigil ang aswang sa kakalampak sa binto eh. Tulungan mo ako rito. Oo, ayos na dito. Pero Bornok, tingnan mo oh. Nandito na naman yung singsing. Pero binigay ko na to kanina dun sa pinagbentahan ko ah. Ha? Bumalik? O nga no, bakit bumalik yan sa'yo? Hindi ko nga alam eh.
Kaya nga nakakapagtaka talaga. Teka nga, parang ang hirap kasi isipin na may bumabalik na ganyan sa'yo eh. Itanong mo kaya kay Raya, baka alam niya. Sige, isuot mo yan, Renato. Ako ang gumawa ng paraan para maibalik yan lagi sa'yo. Ha? Ikaw ang gumagawa ng paraan? Pero bakit? Lugi naman yung pinagbentahan ko nito. Dahil singsing ng dating manunugis yan na isa sa mga ninuno mo. Ikaw ang bagong may-ari ng singsing na yan kaya dapat hindi yan binibenta. Ala, paano na yan ngayon? May nakuha kaming pera mula sa taong yan. Nagbibenta rin naman yun ng tao sa mga aswang. Hindi nyo kailangan mag-alala kung nasa iyo ang pera niya dahil masama rin naman ang ginagawa niya. Basta sakaling bumalik ulit ang taong yon, sabihin nyo, wala sa iyo ang singsing. Isuot mo na yan, Renato, dahil yan ang proteksyon mo. Ha? Ganun ba? Nako, pasensya ka na ha. Hindi ko alam na ganito palang singsing na ito. O sige, isusot ko na ito. Dahil naintindihan na ni Renato ang pagbalik ng singsing sa kanya, sinunod niya ang sinabi ni Raya. Sinuot nga niya ito at tuminga ng malalim. Sa una, wala siyang nararamdaman. Pero sa uli, namalaya niyang parang pakiramdam niya ay kaya niyang labanan ng mga aswang. Tila ba'y napakalakas ng singsing na yon at sa loob niya ay hindi na niya naisip ang takot pa. Umito na sila sa pagkalampag sa bahay. Hirap talaga siguro sa paggiba nito. Pero nandyan pa rin sila sa paligid. Oo nga eh. Alam kong nandyan pa rin sila pero ano kasi, hanggang kailan tayong ganito? Kung kaya lang natin lumaban. Sa totoo lang, kaya nyo. Kung pag-aaralan nyo, gusto nyo ba talaga? Sabihin nyo lang sa akin para maturuan ko kayo. Turuan mo kami. Aba, gusto ko yan. Na makakalaban naman ako sa kanila. At hindi laging ganito na nagtatago tayo. Ako rin. Gusto ko rin matuto, Raya. Kung ganon, simulan na natin. Raya, kapag nagmatigas ka ba dyan, babatuin namin ng apoy ang bahay na ito. Naku, narinig niyo yun. Babatuin raw tayo ng apoy. Huwag ka matakot. Kahit anong mangyari, gagawin natin ang lahat para manatiling ligtas. Akong bahala kung sakaling mangyari yun. Ano? Hindi mo ba talaga isusuko ang dapat mong isuko, Raya? Tarantado ka! Ako muna ang harapin mo! Masyado kang mayabang, akala mo kung sino ka! Magsindi kayo ng goma para umalis sila. Magtatakip na lang ako ng ilong. Oo nga pala, kontra pala yun sa mga aswang. Pero, ang bawo nun, di ba? Magtakip ka rin ng ilong mamaya. Ako nang gagawa nun para lumayas na ang mga ito. Mabutit may dala tayong goma kasi ginagamit natin sa pagpapapoy ng kahoy kapag nagluluto. Sisindihan ko na yun. Ginupit niya na kasing laki ng palad ng goma sa kasinindihan. Nilagay niya ito sa nakitang bao sa kusina sa bandang ilalim ng lutuan. At saka kinalat ang usok sa loob ng bahay. Raya, mahihirapan ka nito. Pasensya na ha. Ayos lang. Ako nang bahala sa sarili ko. Grabe ang baho. Hindi ko yan kaya. Magtakip ka ng ilong mo para hindi ka mabahuan. Doon ako banta sa terasa. Sandali lang. Sige, para mas lalong pumunta sa kanilang amoy. Bilisan mo rin nato. Ang baho talaga. Doon sila banda. Oo na nga. Pero mag-ingat ka dyan ha. Baka mamaya may biglang tumalon sa harapan mo. Mukhang umakit pa ng bubong ang iba kasi. Oo, alam ko ginagawa ko. Kumalma ka na lang dyan. Kaya nating itaboy yung mga ito. Pagdating ni Renato sa terasa, may aswang na bumungad sa harapan niya. Agad na bumalik ang paghurmentado ng kaba sa puso niya. Lalo na nung humakbang ang aswang palapit sa kanya. Matamba ka kanina. Bakit parang duduwag-duwag ka ngayon? Huwag kang lumapit. O yan, usok. Amuin mo. Ha? Ayop ka talaga. Bakit ka nagsindi ng goma? Babaho yan. Oh, sabog ka ba ha? Sa tingin mo, bakit ako nagsindi ng goma ha? Gawin, patayin mo yan. Nek-nek mo. Bakit ko naman to papatayin ha? Makautos ka, kala mo tatay kita. Hindi ko ito papatayin hanggat hindi kayo umaalis. Kaya umalis kayo kung ayaw mong mapuno ng usok yung utak nyo. Alis na! Alis! Mga kasama, baliwalayin niyo ang amoy at sugurin niyo ang lalaki ito. Patayin niyo siya. Ah, talaga? O sige, lumapit kayo. Oh, ano? Hindi kayo makalapit no? Hindi nyo kaya no?
Alak ng... Suot mo, Singsing! Paano nangyari na nasa iyo yan ulit? Ano? Dahil binalik ko. Kahit anong gawin yung paglayo sa kanya ng singsing na yan, babalik at babalik yan sa kanya. At yan ang simula ng dapat kayong matakot sa kanya. Dahil magsisimula ng pagbaksak yung lahat. Makaplag na kayo! Babalik kami at sa pagbabalik namin itatapusin na namin kayo! Sige, lagi naman kayong bumabalik at tumuuwing walang napapala eh. Wilset, dahil nasa iyo na naman ang Singsing. Hindi na naman kami makakalaban. Pero hindi kayo palagi magtatagumpay. Humanda kayo sa pagbabalik namin. Mga kasama, umalis na muna tayo ngayon. Marami pang pagkakataon. Sa ngayon, hayaan muna natin silang magdiwang. Pero ang huling tagumpay sa atin. Ano? Natakot sila? Nag-atrasa sila dahil sa singsing? Bakit? Malakas talaga ang proteksyon ng singsing na yan sa taong may suot nito. Dahil ang epekto ng singsing, sa oras na hawakan ng aswang ang taong may suot ng singsing, ay manghihina ito. Ang bato ng singsing na yan ay isang mutya. Hindi nila tayo titigilan kaya kailangan ko kayong sanayin sa pakikipaglaban para magawa niyong labanan at protektahan ang inyong mga sarili, lalo kapag wala ako. Gusto ko yan! Magandang ideya yan! Pagkaraan ng ilang linggong pagsasanay, kita na sa magkaibigan ang resulta ng pagtuturo ni Raya sa kanila. Parang nakukuha-kuha ko na rin yung mga turo ni Raya. Pero minsan, hindi ko maiwasang maging mabagal ang kilos eh. Ako nga rin eh. Ang hirap kasi pag-aralan yung bagay na kailangan matutunan kaagad. Oh, ayos na ba kayo dyan? Kaunting aral na lang makukuha niyo na yung mga itinuro ko. At oo nga pala Renato, eto balaraw yan. Sandata ng mga dating manunugis. Mabisang sandata yan dahil gawa yan sa pinaghalong pilak at balani. Grabe, gawa sa pilak at balani. Kakaibang patalim to. Tapos, ang singsing gintong may mutya. Ikaw na mayaman, tol. Sira, hindi nga pwedeng ibente. Ang ibig kong sabihin, yung mga gamit na yan ang mamahal. Pero hindi ko sinasabing ibebenta para lang masabing mayaman ka. Ang mabuti pa, todo na natin to. Sikapin nating matuto ngayong araw. Ay nako, o sige. Kung ganun, tara na at magsimula na tayo ulit. Habang nagsasanay sila, ay may pa isang aswang na umaatake sa kanila. Kaya kahit papano sa ganung paghaharap ay nahasa ang kakayahan nila. Hanggang sa dumating ang isang gabi, kabilugan ng buwan, dumating na ang pinaghahandaan nilang laban. Eto na nga yata yun. Kaya pala sinasabing wala na tayong laban dahil kabilugan na pala ng buwan. At agresibo na sila makuha si Bornok dahil ito ang gabing talagang kailangan nila siya. Kaso, nagkamali sila dahil binigyan nila ako ng pagkakataong mahasa. Mas malakas tayo ngayon. Sugurin ang bahay na yan. Kilos na mga kasama. Maganda na tayo. Nandiyan na sila. May mga kakampi tayong mga alo. Nasa di kalayuan lang. At ang lola kong danag. May papanalo na natin ang laban na ito. Tingnan natin kung makakapalag pa kayo ngayon, Raya! Talagang tingnan natin! Mga nasasakupan ko mga aswang! Panahon na para tumikim ng dugo ng isang piniling mangalo! Agad na kumilos sa mga aswang at ang target ng mga ito ay si Bornok. Mabilis na umalis si Raya para sa pagpapalit nito ng anyo. Samantalang si Renato ay agad ring naganda upang protektahan si Bornok. Gamit ang naimbak niyang kalaman sa pag-iinsayo, hinarap niya ang ibang aswang. May pagkakataong nasugatan siya. Meron din pagkakataon na siya ang nakakasugat gamit ang kanyang hawak na balaraw. Mas nakikita ang hirap ng aswang na natatamaan kapag ang balaraw niya mismo ang nakakasakit sa mga ito. Nangyayari talaga. Naasa ka na nga sa makikipaglaban. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon duwag na ako. Kaya nga dapat nung palang ginawa nyo ng lahat para makuha kami. Dahil sa pagkakataong yon, wala pa kaming kalaban-laban nun. At tingin nyo, magsisisi kami kasi inayaan namin kayong mahasa muna bago gawin ito. Ha! Nagkakamali kayo. Kasi kahit na anong gawin nyo, kami pa rin ang mananalo. Tingnan natin kung kayo talaga mananalo. Bakit hindi nyo subukan ngayon? Hindi yung kuda kayo ng kuda dyan. Kung ganon, etong sa inyo! Bago siya! Ako muna!
Mabilis kang umiwas ngayon Pero ito, tingnan natin kung mabilis ka pa. Huwag mong sakdan ng kaibigan ko! Itong sa'yo! Mabilis na sinabuyan ni Bornok ng asin ng aswang at natsyempoan ito sa muka. Humiyaw ito sa sakit at pinag-aampas kahit saan ang kanyang kuko dahil nga hindi na ito makakita. Sinikap naman ni Renato na makaiwas ngunit may isang umatake sa kanya kaya sinalubong niya ito ng hawak niyang balaraw sa dibdib. Hindi nagtagal, dumating rin si Raya na nasaan yung aswang at agad silang tinulungan nang makitang dihado sila. Si Raya! Huwag ka muna masyadong lumabas, Bornok. Hindi ka pwede matikman ng mga aswang na ito. Oo, di bale. Makapal din naman ang jacket ko eh. Talagang matapang ka, Raya. Unahin niyo si Raya. Ako muna ang harapin nyo! May mga maliliit na dumating, mga aswang. Mga mangalo yan. Isa sa kanilang ama mo, Bornok. Ha? Yung tatay ko? Huwag niyo kaya makawala ang ulalo. Harangan niyo. Manahimik ka! Sakit! Nasaksak ako ng balalaw! Tulungan niyo ako dito! Anong tulong, ha? Nakakaya ka naman? Aswang ka? Tinuring kang malakas tapos tulong? Sige, ang lahat ng tutulong mamamatay. At ikaw, Kulas, hetong sa'yo! Malakas ang aswang kung susumahin ngunit mahina ito kapag natatamaan ng patalim na kontra sa kanila. Yun ang nangyayari sa aswang na si Kulas. Kahit na nasusugatan si Renato at nasusugatan si Bornok. Kahit natikman pa nito ang dugo ni Bornok at unti-unting nagpoproseso ang lakas nito, hindi na ito hinayaan pa ni Renato na mangyari yun. Dahil tinarak na niya ang balaraw sa dibdib ng aswang. At si Raya kasama ng mga kakamping mangalo, hinarap ang ibang aswang. Tama na! Ang init! Naubusan ako ng lakas! Huwag mo akong hawakan! Masyadong malakas ang singsing mo! Hindi ako makahinga! Oo nga pala, nawala sa isip kong ito palang kainaan mo. Sige na, lumayo ka na, Bornok! Kaya ko nang paluhurin ang aswang na ito! Tiwan mo! Tulungan niyo ako dito! Nangihina ako! Sige, kapag lumapit kayo, hahawakan ko rin kayo. Alam mo siguro hindi ako lalaban Itong sa'yo. Ang dibdib ko, ang apti. Renato! Ayos lang ako, Bornok. Huwag ka mag-alala. Eto bang isa? Hindi na kita hayaan pagsaktan ako. Tatapusin na kita. Masyado kang makulat, ha? Ito sa'yo! Init ng talim! Ito pang isa! Tama na! Ito ba ang asin? At itak? Ang init! Ang sakit! Tama na! Matatalo ng pinuno ninyo. Sumuko na kayo, mga aswang. At wag na kayong kumain ng tao. Sumuko kayo at sumama kayo sa amin. Nang madisiplina na kayo ng mga kauri natin. Huwag niyo sila sundin! Sa akin kayo sa balad! Wala na silang susunding ikaw. Dahil dito pa lang papatay na kita para sa pagtatapos ng huli mong hininga. Tinarak na ni Renato sa dibdib ng aswang na sugatan ang hawak niyang kutsilyong balaraw. Yun ang huling saksak na sinigurado niyang ikatatahimik ng aswang. Nang mapatay niya ito, pinakita niya sa lahat ng mga tagasunod nito ang pagbitaw niya sa aswang na yon at kung papaano ito lumupaypay na wala ng buhay. Tama na ang gulong ito! Tapusin na natin ang mga masasama nating gawain sa buhay dahil walang may dudulot na maganda yun sa buhay natin. Kahit na sa inyo, kahit pagkain nyo kami mga tao, hanggat pumapalag kami mga biktima, kami lagi mananalo. Nakita nyo naman, ilang beses na nangyari yun. Kaya tama na to. Tumigil na tayo. Kaya nating mabuhay na hindi manakit ng mga kawangis natin na isa nating pagkatao. Sumama na kayo sa amin at hayaan na nating mamuhay ng mapayapa ang dalawang ito. Oo nga. Gusto ko rin mamuhay na mapayapa. Hindi yung natatakot, tumatakas o nagtatago. Ano man ang kinatatakutan nyo sa buhay, hindi mangyayari yon kung gumagawa kayo na mabuti. Katulad ko, dahil sa dugong meron ako, itinuring akong itinakda na maging masama. Pero ako pa rin kasi ang may hawak ng kapalaran ko.
Ako pa rin kasi ang may desisyon sa buhay na gusto ko kaya tama na to. Sumama na kayo kila Raya at mamuhay kayong masaya at mapayapa kasama nila. At oo nga pala, Burnok. Siya si Nunong Ramaw, ang iyong ama. Ha? Tatay ko siya? Oo raw. Halata namang pareho kayong maliit eh. Sige na, lamitan mo na. Daddy? Anong daddy? Sosyal ka ha? Hayaan mo na. Pwede siyang mamili ng salitang itawag niya sa tatay niya. Oo nga naman. Ikaw, inggitero ka rin talaga Renato eh, no? Pero, Daddy, ang tagal ko na pong pinangarap na makita ko ang tunay kong magulang. Ngayon, hindi na ako magtataka kung bakit ako maliit. Sa kabila ng seryosong usapan, nagawa ito ni Burnok na palitan ng kasiyahan. Tungtuwa ito ng makilalang ama at si Renato naman ay masaya rin sa kaibigan. Hindi nabigyan ng tsansa si Renato na makasama ulit ng kanyang pamilya dahil sumakabilang buhay na ang mga ito ayon kay Raya. Ngunit kahit ganon, masaya siyang meron siyang mga bagay bilang pamana mula sa mga ninuno niya. Isa na doon ang singsing at balaraw. Nalaman din nila ni Burnok na isang prinsesa ng mga danang si Raya at ang misyon pala nito ay gabayan silang maiwasan ng panganib na paparating. At dahil tapos na yon, umalis na ito kasama ng pamilya at iba pang uri ng aswang. Kaya mula sa panahong yon, nagiging malaya na at masaya't masagana ang buhay ng magkaibigang sina Burnok at Renato. Pero paminsan-minsan, bigla na lang sumusulpot si Raya sa bahay nila para sila ay kumustahin. Naging matalik na magkakaibigan ng tatlo at lalong tumibay ang samahan habang lumilipas ang araw. Wakas. Hello again mga kabangers! Hello mga kayanggaw, ito na naman, tayo na naman ay magsha-shoutout sa mga nag-comment sa video natin na nawawalang karinderya sa Negros. So shoutout po kay Aslam Liza, kay Jaden Cañete at siyempre kay Violi Liharso coming from Cavite po, at kay Nia. Ayan, hello po sa inyo, at kay Enday Samante. Ayan, thank you po sa pakikinig. And siyempre kay Mary Jean Constantino, hello po, ayan, nakikinig habang naglalaba. Kay Ana Castillo and kay Jesulito Basiata, hello po sa inyo. And shoutout po kay Rodagar Bida, hello po. And siyempre po, shoutout rin kay Christine Lepon. Ayan po. So, ayan po ay shoutout po daw. Listener po sila. Itong si Christine Sangrador. Ayan, Sangrador. Kay Gilda Gilva at saka kay Susan Villas. Ayan. And syempre kay Glenn Zaga. Ayan, hello po from Lapu-Lapu, Cebu City. And shoutout rin po kay Luz Rivera. Ayan, hello po. And shoutout kay Melissa Liam. Hello po, and kay Tara Mercado, shoutout po from Lipa City, San Lucas. Kay Clin Ducusin, ayan, hello po, and shoutout kay Rodel Alberto. Ayan, Rodel Alberto ng Boracay Island. Wow, sarap naman dyan. Kay Luz Rivera, hello po, and ito po ay galing sa KSA. Wow, grabe, nakarating ako dyan ng boses ko sa KSA. And siyempre kay Ira Evangelista, hello po, shoutout po sa inyo. Kay Joan Pasqua, hello from Dasmariñas, Cavite. Solid ka-abangers daw siya. And kay Michelle Arbois, hello po, shoutout po sa inyo. Yan sa from Taytay, Rizal. Kay Joper Zuasola, hello po, shoutout po. Nakikinig po siya. 3 years na po daw siyang nakikinig. And siyempre kay Angeline Batikan, hello po from Taiwan. Agba, grabe. Kay Evelyn Verastiki, ayan, hello po. And kay Amiro Habinal, hello po, shoutout po from Calamba, Laguna daw siya. Kay Marlene Rafael, hello po. Kay Kakwalaza Dimols, ayan, like done po siya. So MLSO Kabanong Tohol KB listening here in Hong Kong, hello po. Kaya siyempre kay Presbyteros Rose, ayan, good morning po daw sa akin. And kay V. Bigueras, ayan po. And kay Gale Marie
Alibandoloy. Hello po. And kay Len, hello po from Oman. Wow, grabe no, kung saan na tayo nakakarating. Kay Dabadilla, hello po. And kay Kent Adrian Banuelos, hello po sa inyo. And kay Mika Mirata, shoutout po kay Ibeyang Bueno. Ayan, hello po sa inyo. Ayan, nasa bahay lang daw siya. Kay Azaira, hello po from, siyempre shoutout po kay Annalyn Lopez. And then kay Nover Omayoid. Naku, pabaliktad yata ang pangalan nito. Kay Nili Life, ayan, Nili Fight, from, si Beth from Payatas, Quezon City. Hello po. Yan. Kay Vilma Bautista. Hello po. At kay Maria Grace Grifaldia. Ayan. Shout out po kay Roberto, Grace at Christine Angela Grifaldia. Yes. And kay Ems Deniega. Yan. And shout out kay Aurelia Ragradgula. Grabe. Oo. And siyempre kay Maria Smith. Yan, from Negros. Hello po sa inyong lahat. And siyempre kay Bernadita de la Cruz. Hello po sa inyo. So, once again mga kaibigan, yan po yung mga rundown shoutout po natin. So, wag po natin kalimutan no, na lagi magko-comment. Ito pahabol kaya Tambayang Oragon Housemates 4936. Ito lagi po itong nakikinig sa akin, lagi ko nakikita nagko-comment to. Ayan po, so shoutout po sa inyo. Okay, once again, sa mga susunod na videos uli natin, don't forget to comment no, para malay nyo, isa po kayo sa ma-shoutout po natin. Ito talaga shoutout, di ba? Shoutout, talagang isisigaw po natin ang pangalan ninyo. Okay, again, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Cabano nagsasabing God bless you, ingat po kayo palagi. I love you all!